Isang pirasong papel lang ang naghihiwalay sa aking pangarap at sa impyerno. Akala ko buhay ang iniligtas ko, pero ang sarili ko palang kinabukasan ang pinatay ko. Habang nagbubunyi ang mga magnanakaw sa Marangyang Ospital, kaming mga taga-Tondo ay tinatapakan na parang dumi. Dinuraan nila ang aking dangal, ngunit hindi nila alam. Ang apoy na sinimulan nila ang mismong lalamon sa kanilang mga kasinungalingan. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga mapang api? O mananatili na lang ba akong isang hamak na biktima? Huwag kang umasta na parang bayani, Lira. Isang hamak na student nurse ka lang mula sa Tondo. Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo? Sa oras na bumuka ang bibig ko, ang isang salita ko ay batas, habang ang sayo ay ingay lang ng isang basurera. Ang boses ni Dr. Victor Almonte ay parang haplit ng latigo sa loob ng malamig at payapang silid operasyon. Walang bakas ng pasasalamat, walang bahid ng paghanga sa katatapos lang na milagrong ginawa ni Lira Bautista. Sa halip, ang mga mata ng doktor ay nagliliyab sa galit at takot. Takot na mabuksan ang madilim niyang sekreto. Nanginginig ang mga daliri ni Lira habang hawak pa rin ang maliit na hiringgilya na naglaman ng gamot na nagpabalik sa pintig ng puso ni Gabriel Reyes. Pawis na pawis siya sa ilalim ng kanyang surgical mask. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig, hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang dugo ang mga guwantes ni Victor. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Ang silid na ito ay naging entablado ng kamatayan. Nakita ni Lira ang lahat. Nakita niya kung paano sadyang binaliwala ni Victor ang maling dosage ng gamot. Nakita niya ang unti-unting paghinto ng monitor, ang pag-flatline ng buhay ng pinakamapangyarihang CEO sa bansa. At sa gitna ng pag-aalinlangan ng lahat, si Lira ang sumuway sa utos. Siya ang tumakbo sa cabinet, kinuha ang tamang gamot at itinurok iyon sa IV line ni Gabriel nang walang pahintulot. Iniligtas niya ang pasyente, ngunit tila hinatulan niya ang sarili niyang kinabukasan. Isang malakas na hampas sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Ibigay mo sa akin ang record na yan, Lira. Ngayon din, sigaw ni Victor. Hindi nakapagsalita si Lira. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may nakabara na tinik na pumipigil sa anumang tunog. Unti-unting uminit ang kanyang mga mata, isang pamilyar na hapdi ng pagtitimpe. Ang record na hinihingi ni Victor ay ang katibayan ng kanyang pagkakamali. Ang dokumentong nagpapatunay na ang gamot na ginamit ng doktor ay pasuna at peke. Dahan-dahang napatingin si Lira sa mukha ni Gabriel Reyes na natatakpan ng oxygen mask. Ang lalaking ito ay natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay naging isang maduming laro ng kapangyarihan. Naramdaman ni Lira ang biglang paglapit ni Victor. Hinablot ng doktor ang kanyang braso ng napakahigpit, sapat na para bumaon ang mga daliri nito sa kanyang balat. You are nothing, Lira. Isang hamak na scholar lang kita rito. Isang pirma ko lang tapos ang pangarap mo. Gusto mo bang mabulok sa Tondo habang ang pamilya mo ay nagugutom? Ang bawat salita ni Victor ay parang laso na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Lira. Ang kanyang isipan ay lumipad sa kanilang maliit na dampa sa Tondo. Naalala niya ang kanyang ina na uubo-ubo habang naglalaba, ang kanyang kapatid na si Junjun na nangangarap ding makapagtapos. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagpupuyat, ang lahat ng pangungutang para lamang makarating siya sa Makati Central Hospital. Lahat iyon ay nakasalalay sa kamay ng demonyong nasa harap niya. Binitawan siya ni Victor nang may pandidiri na parang nakahawak siya sa isang maduming basahan. Lumabas ka na! Iwan mo ang record na yan dito. At tandaan mo, sa oras na may makarating na balita sa labas, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng lisensya. Mabubulok ka sa kulungan sa salang attempted murder. Lumabas si Lira sa silid operasyon na parang isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat tapak sa makintab na tiles ng ospital ay nagiiwan ng lamat. Ang ingay ng paligid, ang takbo ng mga nurse, ang usapan ng mga doktor, ang pagbukas at pagsasara ng mga pintong dekuryente ay tila malalayong bulong na lamang sa kanyang pandinig. Tumigil siya sa tapat ng isang malaking salamin. Doon nakita niya ang sarili. Ang kanyang esol na scrub suit ay may talsik ng dugo ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng takot ngunit may bakas ng isang apoy na hindi pa lubos na namamatay. Ginawa ko ang tama, bulong niya sa sarili, bago pa man tuluyang kumawala ang unang patak ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Iniligtas ko ang buhay niya. Ngunit sa mundong ito, sapat na ba ang gumawa ng tama?
Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ng Makati ay kasing dilim ng kanyang nararamdaman. Walang payong, walang proteksyon, hinayaan ni Lyra na mabasa ang kanyang buong katawan. Ang lamig ng ulan ay unti-unting pumapawi sa init ng galit sa kanyang dibdib, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay lalong tumitindi. Sumakay siya ng jeep patungong Tondo. Habang papalapit siya sa kanilang lugar, ang amoy ng lansa, ang putik sa kalsada, at ang ingay ng mga taong nagkakagulo sa ilalim ng ulan ay nagsilbing sampal ng katotohanan. Dito siya nanggaling at tila dito rin siya ibabalik ng tadhana, wasak at walang dangal. Wasak at pagdating sa kanilang pintuan, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay. May hawak na tuyong tuwalya. "Lyra anak, bakit basang-basa ka? Kamusta ang shift mo?" Sabi ng mga kapitbahay. Balang araw daw ay magiging head nurse ka na. Napayakap na lang si Lyra sa kanyang ina. Ang amoy ng sabon at pawis ng kanyang magulang, ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya na buhay pa siya. Ngunit sa bawat haplos ng kanyang ina sa kanyang likod, lalong nadudurog ang puso ni Lyra. Paano niya sasabihin na ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay gumuho na sa loob ng isang oras? Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lyra. Kinuha niya ang kanyang lumang journal, ang notebook, kung saan nakasulat ang bawat gamot, bawat vital sign, at bawat obserbasyon niya sa mga pasyente. Binuklat niya ang huling pahina. Doon, sa ilalim ng pangalang Gabriel Reyes, may isang maliit na papel na nakasingit. Ito ang orihinal na label ng peking gamot na mabilis niyang naitago sa kanyang bulsa bago pa man siya palayasin ni Victor sa silid operasyon. Isang pirasong ebidensya, isang mitya ng digmaan. Tumingin siya sa bintana kung saan ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na eskinita ng Tondo. Isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang diwa, kasing talim ng karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hanggang kailan kailangang magdusa ng mga katulad niyang walang kapangyarihan para lamang protektahan ang dangal ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng bato? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang suite sa Makati Central, unti-unting iminulat ni Gabriel Reyes ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang huling imaheng natatandaan niya bago ang lahat ay nagdilim ay ang isang pares ng mga mata. Puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyong iligtas siya. Hindi niya alam ang pangalan ng babaeng iyon. Ngunit alam niyang sa mga oras na iyon, may isang taong nagbuwis ng lahat para sa kanyang hininga. Ang hindi alam ni Gabriel, ang babaeng nagligtas sa kanya ay kasalukuyang nakakulong sa isang silid na puno ng kahirapan, yakap-yakap ang tanging sandata na natitira sa kanya laban sa mga higante ng lipunan. Bukas magsisimula ang totoong laban. Ngunit sa ngayon, ang tanging maririnig sa maliit na dampa sa Tondo ay ang mahinang hikbi ng isang anak na hindi alam kung paano muling titingin sa kanyang ina nang walang dalang kahihiyan. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka, Lyra. Ang isang katulad mo ay hindi nararapat sa silya na inuupuan mo ngayon. Ang bawat hininga mo sa ospital na ito ay utang mo sa akin, kaya matuto kang yumuko kapag ang Panginoon mo na ang nagsasalita. Ang boses ni Dr. Victor Almonte ay malumanay ngunit kasing talim ng scalpel habang nakasandal siya sa kanyang mamahaling leather chair. Sa harap niya, nakatayo si Lyra, suot ang kanyang kupas na t-shirt at maong na pantalon, ang uniforme ng kanyang kahirapan. Ang marangyang opisina ni Victor, na puno ng mga tropeyo at sertipiko, ay tila isang hawla na sumasakal sa dalaga. Ang bango ng mamahaling pabango ng doktor ay humahalo sa amoy ng antiseptiko, na nagpapaalala kay Lyra kung gaano siya kalayo sa mundong ito. "Pinatawag niyo po ako, Dr. Almonte? Akala ko po ay tapos na tayo kagabi," mahinang tugon ni Lyra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Tumayo si Victor at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Lyra. "Tapos, hindi pa tayo tapos, Lyra. Actually, nagsisimula pa lang tayo. I looked at your records. 1 taon na lang at magiging ganap ka na sanang nurse. Sayang naman kung maglalaho ang lahat dahil sa isang maling akala, di ba?" "Hindi po iyon maling akala, Doc. Nakita ko ang label ng gamot." "Alam niyo po na peke iyon," pagmamatigas ni Lyra, kahit na ang kanyang boses ay tila hihina na sa anumang sandali. Huminto si Victor sa likuran niya at bumulong. Ang mainit nitong hininga
ay dumampi sa tenga ni Lyra, dahilan upang kilabutan siya sa pandidiri. Who will believe you, Lyra? You're just a girl from Tondo. Ako? I am the chief of surgery. Ang salita ko ay ginto. Ang sa iyo ay basura. In fact, may mga testigo na ako na magpapatunay na ikaw ang nagpasok ng maling gamot sa operating room dahil sa sobrang pagmamadali mo. You were reckless, Lyra. You almost killed Gabriel Reyes. Bakit niyo po ginagawa ito? Iniligtas ko ang pasyente niyo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bibig ni Lyra. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay parang isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Tila dinudurog ang bawat buto sa kanyang katawan. I'm doing this to help you. Tugon ni Victor nang may mapanuyang ngiti. Bumalik siya sa kanyang mesa at kumuha ng isang puting sobre. Inilapag niya ito sa tapat ni Lyra. Inside this envelope is 500,000 pesos. Isipin mo, Lyra, ang kapatid mong si Junjun, kailangan niya ng operasyon sa puso, di ba? Saan ka kukuha ng pera? Sa pagtitinda ng basahan sa Tondo? Napatitig si Lyra sa sobre. Ang puting papel nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, isang temptation na binalot sa kasamaan. Naalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na palaging asul ang mga labi dahil sa hirap sa paghinga. Ang perang ito ay buhay para kay Junjun, ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang dangal. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, tila isang pagsuko sa tadhana. Simple lang. Pipirma ka sa affidavit na ito. Aaminin mo na nagkamali ka dahil sa pagkapagod. Hihingi ka ng tawad sa board ng ospital at pagkatapos kusang loob kang magbibitiw. No charges will be filed. Malinis ang record mo, may pera ka pa para sa kapatid mo. Everyone wins, Lyra, lalo na ang pamilya mo. You're gaslighting me, Doc. Pinapalabas niyo na ako ang may kasalanan para maligtas ang sarili niyo, turan ni Lyra. Ang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng pighati. Tumawa si Victor, isang tuyong tawa na walang bakas ng emosyon. Call it whatever you want, pero isipin mo ang nanay mo. Gusto mo bang makita siyang namamalimos sa kalsada habang ikaw ay nakakulong? This is reality, Lyra. In this world, the poor pay for the mistakes of the rich. Tanggapin mo na yan. Dahan-dahang iniabot ni Lyra ang kanyang kamay sa sobre, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doktora Elena Almonte, ang asawa ni Victor. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin kay Lyra. Victor, bakit nandito pa ang basurerang ito? I told the security to throw her out the moment she stepped inside this hospital. Elena, sandali lang. Nag-uusap pa kami, mahinahong sabi ni Victor. Ngunit halata ang kaba sa boses nito. Lumapit si Elena kay Lyra at mabilis na hinablot ang buhok ng dalaga, dahilan upang mapatingala si Lyra sa sakit. You little brat! Akala mo ba makukuha mo kami sa drama mo? You tried to kill a Reyes. Do you have any idea what that family can do to us? To you? Bitawan niyo po ako, Nasasaktan ako, ungol ni Lyra, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Masasaktan ka talaga! Sigaw ni Elena sabay tulak kay Lyra sa sahig. Don't ever show your face here again. At ang sobreng yan, wag mong pangahasang hawakan. You don't deserve a single centavo. Mapupunta ka sa kulungan at sisiguraduhin ko na doon ka na magdiriwang ng Pasko, ng bagong taon at ng buong buhay mo. Napaupo si Lyra sa sahig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na tile, nag-iiwan ng isang matinding kirot. Tumingin siya kay Victor, umaasang makikita ang kahit katiting na habag, ngunit ang doktor ay tumalikod lamang at tumingin sa bintana, tila walang naririnig. Umalis ka na, hiyaw ni Elena. Security! Kinaladkad si Lyra ng 2 gwardya palabas ng opisina, dumaan sa mahabang hallway kung saan ang lahat ng mga nurse at doktor na dati niyang kasama ay nakatingin lamang. May mga bulungan, may mga mapanghusgang tingin, at may mga taong sadyang umiwas ng tingin. Ang bawat hakbang papalayo sa opisinang iyon ay tila isang pagtalikod sa lahat ng kanyang pinangarap. Pagdating sa lobby, itinulak siya ng mga gwardya palabas ng main entrance. Nadapa si Lyra sa semento, ang kanyang mga palad ay nagasgas at dumuon ang mga maliliit na bato sa kanyang balat. Ang init ng sikat ng araw ay tila nakikisali sa pangungutya sa kanya. Tumayo siya ng dahan-dahan, pinagpag ang kanyang damit,
at lumingon sa naglalakihang letra ng Makati Central Hospital. Ang institusyong ito, na dati ay simbolo ng pag-asa para sa kanya, ay isa na ngayong monumento ng kasinungalingan. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na piraso ng papel, ang label ng peking gamot. Hindi ito nakuha ni Victor. Hindi ito nakita ni Elena. Huminga ng malalim si Lyra. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng mabilis, tila isang tambol na naghuhudyat ng paparating na digmaan. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang matigas na determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. Maaaring wala akong pera, maaaring wala akong kapangyarihan. Bulong ni Lyra sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Pero mayroon akong katotohanan. At ang katotohanan ito ang kikitil sa inyong lahat. Habang naglalakad siya papalayo, hindi niya napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng ospital. Sa loob nito, nakaupo ang assistant ni Gabriel Reyes, hawak ang isang tablet kung saan makikita ang video ni Lyra na itinataboy palabas ng ospital. Sir, may kakaiba sa nangyayari, ulat ng assistant sa telepono. Ang student nurse na nagligtas sa inyo mukhang pinagtutulungan ng mga Almonte. Sa kabilang linya, ang boses ni Gabriel ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Alamin mo kung saan siya nakatira. At siguraduhin mong walang mangyayaring masama sa kanya. Gusto ko siyang makausap, ng personal. Napatigil si Lyra sa kanto, may naramdamang kaba sa kanyang batok. Lumingon siya ngunit wala siyang nakitang sinuman. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng trapiko at ang sariling pintig ng puso na tila nagtatanong. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa isang katotohanan na walang gustong makinig? Iligpit mo ang lahat ng gamit mo. Ngayon din. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang hibla ng buhok mo rito dahil ayaw naming madumihan ang ospital na ito ng presensya ng isang kriminal. Ang boses ni Doktora Elena Almonte ay umalingaw-ngaw sa loob ng nurses station, kasing lamig ng hanging lumalabas mula sa aircon ng Makati Central Hospital. Sa harap ng maraming tao, itinapon ni Elena ang isang kulay brown na cardboard box sa ibabaw ng counter. Ang mga gamit ni Lyra, ang kanyang stethoscope na pinag-ipunan niya ng 3 buwan, ang kanyang maliit na notebook, at ang isang kupas na litrato ng kanyang pamilya ay nagkalat sa sahig. Napatigil ang lahat. Ang mga kapwa nurse ni Lyra, ang mga intern, at maging ang mga pasyenteng naglalakad sa hallway ay napako ang tingin sa eksenang iyon. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na iunti-unting bumabalot sa buong katawan ni Lyra. Dahan-dahang lumuhod si Lyra para pulutin ang kanyang stethoscope. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, tila nawalan ng lakas para hawakan ang tanging simbolo ng kanyang pangarap. Ito ang stethoscope na ginamit niya kagabi para pakinggan ang unti-unting paghinto ng puso ni Gabriel Reyes. Ito ang sandatang ginamit niya para labanan ang kamatayan. Ngunit ngayon, tinitingnan ito ng lahat na tila isang ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Bakit po kailangang humantong sa ganito, Doktora Elena? Pabulong na tanong ni Lyra habang pinupulot ang litrato ng kanyang ina. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang ikinukulong sa kanyang mga pilik mata. Alam niyo po ang totoo. Alam niyo pong iniligtas ko ang pasyente. Ang totoo? Tumawa ng malakas si Elena, isang tawang puno ng pangungutya na bumasag sa dignidad ni Lyra. Ang totoo ay isa kang irresponsableng intern na nag-overstep sa iyong boundaries. Pinangunahan mo ang isang dalubhasang doktor dahil sa iyong kayabangan. Akala mo ba dahil matalino ka sa klase, ay mas magaling ka na kay Victor? Lumapit si Elena at tiningnan ang mga nurse sa paligid. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Ito ang halimbawa ng taong walang utang na loob. Pinag-aral ng ospital, binigyan ng pagkakataon, pero sinuklian kami ng kapahamakan. Gusto niyo bang maging katulad niya? Isang mamamatay tao na nagtatago sa likod ng malaanghel na mukha. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang matulis na karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, naghahanap ng kahit isang sulyap ng simpatsya. Ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng takot at pag-iwas. Ang katahimikan nila ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ni Elena. Tumayo si Lyra, bitbit ang kahon, na tila bapasan niya ang buong mundo. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanyang kalooban ay parang isang basong kristal
na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng kirot na gumuguhit hanggang sa kanyang kalamnan. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway patungo sa exit, ang bawat hakbang niya ay tila isang marcha patungo sa kanyang sariling libing. Nadaanan niya ang silid ni Gabriel Reyes. Nakita niya sa siwang ng pinto ang mga bodyguard na nakatayo ng matuwid. Doon sa loob, naroon ang lalaking binigyan niya ng pangalawang buhay habang siya ay kasalukuyang pinapatay ang sariling pangarap. Pagdating sa main lobby, kung saan maraming tao ang labas-masok, muling humarang si Elena. Hindi pa ito tapos. Gusto niyang siguraduhin na ang pag-alis ni Lyra ay mag-iiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. "Wait, Lyra!" sigaw ni Elena, na nakuha ang atensyon ng lahat ng mga bisita sa lobby. "Nakalimutan mong ibalik ang iyong ID. Ang pag-aari ng Makati Central ay hindi dapat dinadala ng isang tulad mo." Inabot ni Lyra ang kanyang ID na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit bago niya ito maibigay, mabilis na lumapit si Elena at marahas itong hiningi. Sa sobrang lakas ng paghatak, napunit ang lace at nag-iwan ito ng mapulang marka sa leeg ni Lyra. Hindi pa nakontento, itinaas ni Elena ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lyra. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay bumasag sa ingay ng lobby. Napalingon ang lahat. Napahawak si Lyra sa kanyang pisngi na mabilis na uminit at namaga. Ang kanyang ulo ay tumagilid at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. "Iyan ay para sa lahat ng perwisyong ibinigay mo sa amin." Nanggigigil na sabi ni Elena. Ang kanyang mukha ay kasing pangit ng isang demonyo sa galit. "Huwag na huwag ka nang babalik dito, Lyra Bautista. Mananatili kang isang hampaslupang mamatay tao sa paningin ng mundong ito. Sa tondo ka nababagay, doon sa putikan kung saan ka nanggaling." Nanatiling nakayuko si Lyra. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa semento ay tila isang sumpa na tahimik niyang binibitawan. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala sa kinalingkingan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangarap na magsuot ng puting uniforme para magligtas ng buhay ay winakasan ng mga taong dapat sana ay nagtuturo sa kanya. "Tapos na po ba kayo?" Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng pait. "Umalis ka na!" hiyaw ni Elena. Lumabas si Lyra sa naglalakihang glass doors ng ospital. Ang sikat ng araw ay tila sumasakit sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya papalayo, ang imahe ng Makati Central Hospital ay unti-unting lumiliit. Ngunit ang bigat ng kahihiyang ipinataw sa kanya ay lalong bumibigat. Sumakay siya ng bus, yakap-yakap ang kanyang kahon ng mga gamit. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may mapulang marka sa leeg, namamagang pisngi, at mga matang nawalan na ng kislap. Paano niya haharapin ang kanyang ina? Paano niya sasabihin sa kanyang kapatid na ang kanilang tanging pag-asa ay itinuring na isang basura? Sa isang sulok ng bus, isang matandang babae ang tumingin sa kanya nang may awa at inabutan siya ng tissue. Tinanggap ito ni Lyra, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling manhid. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya magsisimula muli, kundi ito, may katarungan pa ba para sa mga taong ang tanging kasalanan ay ang pagpili sa tama sa gitna ng mundong mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa buhay? Habang papalapit ang bus sa madilim at masikip na mga eskinita ng tondo, alam ni Lyra na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa ngayon, ang kanyang tanging hangad ay ang maglaho sa dilim kung saan walang makakakita sa kanyang pagkawasak. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na lata ay tila ba paalala ng aking kabiguan. Akala ko ang pag-alis sa tondo ang simula ng aking paglipad. Pero ang pagbabalik ko pala rito ang magiging huling hantungan ng aking mga pangarap. Bumaba si Lyra sa lumang bus habang bitbit ang kanyang kahon. Agad na sumalubong sa kanya ang malapot na amoy ng estero at ang halo-halong ingay ng mga nagtitinda sa tabi ng kalsada. Ang makintab na tiles ng Makati Central ay napalitan ng maputik na eskinita ng tondo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang bawat gamit sa loob ng kanyang kahon ay nadagdagan ng timbang dahil sa kahihiyang pasan-pasan niya. Naririnig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga marites na nakaupo sa tapat ng sari-sari store ay tila may mga radar sa balita. "Uy, si Lyra yun, di ba? Bakit bitbit ang gamit? Akala ko ba magiging head nurse na yan sa Makati?"
Ang narinig niyang sabi ni Aling Nena, na sinundan ng isang mapanuring tingin mula sa ulo hanggang paa. Hindi na lumingon si Lyra. Pinagpatuloy niya ang paglalakad, habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat hakbang. Ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Doktora Elena ay nag-iwan ng hindi lang pisikal na marka, kundi isang sugat sa kanyang kaluluwa na tila hindi na maghihilom. Pagdating sa tapat ng kanilang maliit na dampa, tumigil siya. Ang pinto ay gawa lamang sa pinagtagpitagping kahoy, ngunit para kay Lyra, ito ang tanging tanggulan na natitira sa kanya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na hininga bago pumasok. Anak, Lyra, bakit ang aga mo yata? Bungad ng kanyang ina na si Aling Rosa. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko habang nagtatahi ng mga basahan. Ngunit agad na napawi ang ngiti sa mga labi ng matanda nang makita ang hitsura ng anak. Ang namamagang pisngi, ang punit na lace ng ID at ang kahon ng mga gamit. Lyra, anong nangyari sa mukha mo? Mabilis na lumapit si Aling Rosa, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba ay humawak sa mukha ni Lyra. Ang init ng haplos ng ina ay naging mitsa para tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Lyra. Nay, wala na po. Tinanggal po nila ako sa ospital. Higbi ni Lyra. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na po ang scholarship ko. Wala na po tayong aasahan. Diyos ko, bakit? Anong ginawa mo, anak? Tanong ni Aling Rosa. Ang boses nito ay puno ng kaba at pagkalito. Napakabuti mong bata, Lyra. Paanong? Pinagbintangan po nila ako, Nay. Iniligtas ko lang naman ang pasyente, pero pinalabas nila na ako ang pumatay. Paliwanag ni Lyra sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas mula sa maliit na silid ang kanyang kapatid na si Junjun. Ang bata ay maputla, ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang huni na tila ba isang pagod na makina. Ate Lyra, bakit ka umiiyak? May dala ka bang gamot ko? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Napatigil si Lyra. Ang tanong ni Junjun ay tila isang kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. Ang gamot para sa puso ni Junjun ay napakamahal, at ang sahod niya sana bilang intern ang tanging pambili nila nito. Oo, Junjun, huwag kang mag-alala, gagawa si ate ng paraan. Pagsisinungaling ni Lyra, habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng basang mukha. Ngunit ang katahimikan ng kanilang tahanan ay biglang nabasag, nang may kumatok ng marahas sa kanilang pinto. Ang tunog ng paghampas sa kahoy ay tila ba kulog na nagbabadya ng mas malakas na bagyo. Nang buksan ni Aling Rosa ang pinto, tumambad ang isang lalaking may hawak na folder. Aling Rosa, utos ito ng may-ari ng lupa. Dahil hindi na garantor ang Makati Central Hospital sa upa nyo, kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 3 araw. Ano, pero bakit ngayon lang sinabi? Wala kaming matutuluyan. Sigaw ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kasalanan ng anak nyo, sinira niya ang tiwala ng mga Almonte. Ayaw nilang may kinalaman pa sa inyo ang ospital. Malamig na sabi ng lalaki bago idinikit ang isang notice to evict sa kanilang pinto. Napaupo si Aling Rosa sa isang tabi, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Lyra, saan tayo pupunta? Ang kapatid mo? Hindi niya kakayanin ang mapunta sa kalsada. Tumingin si Lyra sa kanyang paligid. Ang kanilang maliit na mundo ay tila gumuguho na. Ang impluwensya ni Dr. Victor ay tila ba isang laso na kumakalat hanggang sa putikan ng tondo. Hindi lang ang kanyang pangarap ang kinuha nito, kundi pati ang bubong na sumisilong sa kanyang pamilya. Kinuha ni Lyra ang kanyang stethoscope mula sa kahon. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang instrumentong ito ay para sana sa pagliligtas, ngunit tila ba naging pabigat na lang ito ngayon. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala ni Lyra ang maliit na papel sa kanyang bulsa. Ang label ng peking gamot. Ito na lang ang tanging bala niya, pero sapat ba ang isang pirasong papel laban sa mga dambuhalang nais siyang durugin? Ate, nahihirapan akong huminga, mahinang sabi ni Junjun bago ito unti-unting natumba sa sahig. Junjun, hiyaw ni Lyra. Mabilis siyang lumapit sa kapatid, ang kanyang puso ay kasing bilis ng takbo ng isang kabayo sa kaba. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humahanap ng pulso, ngunit ang kanyang isipan ay sumisigaw ng galit at pagdurusa. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap niya ang nanghihinang kapatid sa gitna ng kanilang dampa na malapit ng bawiin, isang malalim na puot ang namuon sa dibdib ni Lyra. Isang puot na mas matindi pa sa anumang takot.
Muntik ka nang mawala sa amin, Gabriel. Isang irresponsableng intern ang naglagay sa iyo sa panganib para sa sarili niyang ambisyon. Kung hindi dahil sa mabilis na pag-aksyon ko, baka wala ka na rito ngayon. Ang mga salitang ito ni Dr. Victor Almonte ang unang bumati kay Gabriel Reyes nang magmulat siya ng mata sa loob ng kanyang pribadong suite sa Makati Central. Ang liwanag mula sa bintana ay tila sumusugat sa kanyang paningin at ang bawat tunog ng monitor sa gilid ng kanyang kama ay tila ba isang martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang lason na dahan-dahang itinatanim ni Victor sa kanyang isipan ay mas lalong nakakahilo. Isang intern? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Bakit niya gagawin yon? Bumuntong hinala si Victor. Ang kanyang mukha ay sadyang binalot ng kunwaring pag-aalala. Sikat ka, Gabriel. Maraming gustong maging bida. Akala niya siguro, kapag kunwari ay niligtas ka niya sa isang komplikasyong siya rin naman ang gumawa, ay makakakuha siya ng settlement or katanyagan. But don't worry, my team handled it. Pinatalsik na namin siya. Habang dinadalisay ni Victor ang kanyang kasinungalingan sa loob ng malamig at mabangong silid, ilang kilometro ang layo, sa gitna ng init at alikabok ng tondo, ay nakikipaglaban si Lyra sa isang totoong kamatayan. Junjun, gumising ka anak, huwag mong iwan si ate. Ang hiyaw ni Lyra ay tila ba napupunit sa gitna ng masikip na eskinita. Yakap-yakap niya ang kapatid na ang kulay ng balat ay unti-unti nang nagiging abo. Wala siyang pera para sa ambulansya. Wala siyang pambayad sa taxi. Ang bawat segundo ay tila ba isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa kanyang mga kamay. Binuhat niya ang kapatid. Ang bigat nito ay tila ba pasan ng buong mundo at tumakbo siya palabas ng kanilang dampa. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng lumang tsinelas ay humahampas sa putikang kalsada. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nanlalamig na katawan ng kapatid sa kanyang mga bisig. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Lyra sa mga dumaraang sasakyan. Ngunit tila ba siya ay isang anino na hindi nakikita ng mga tao. Ang bawat sasakyang lumalagpas sa kanya ay tila ba isang sampal ng katotohanan na sa mundong ito, ang buhay ng mahihirap ay hindi kasing halaga ng isang tip sa parking. Sa loob ng ospital, hinawakan ni Gabriel ang kanyang dibdib. May isang kakaibang pakiramdam na tila ba hindi tugma sa sinasabi ni Victor. Sa kanyang malabong alaala, bago siya tuluyang mawalan ng malay sa operating table, naramdaman niya ang isang kamay. Maliit, nanginginig, ngunit puno ng init. Isang kamay na tila ba humahawak sa kanyang kaluluwa para huwag itong lumisan. Anong pangalan niya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pilit na pag-alala. Lyra Bautista, mabilis na sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay tila may halong pandidiri. Isang hamak na tagatondo. Don't waste your energy thinking about her, Gabriel. She's a criminal. Sinisiguro ko na hindi na siya muling makakahawak ng kahit anong stethoscope sa buhay niya. Ang galit ay biglang sumiklab sa mga mata ni Gabriel. Ang tiwalang ibinigay niya sa ospital na ito ay tila ba nilapastangan ng isang estranghero. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang taong naglakas loob na paglaruan ang buhay ko. Hindi na kailangan, Gabriel. Hayaan mo na ang mga abogado ko ang gumawa niyan. Magpahinga ka na lang, pagpapakalma ni Victor, habang patago niyang sinusulyapan ang kanyang asawang si Elena na nakatayo sa pintuan, may suot na mapanuyang ngiti. Sa labas ng isang maliit na pampublikong klinika sa Tondo, bumagsak si Lyra sa kanyang mga tuhod. Hindi tinanggap si Junjun dahil puno na ang mga kama at wala silang pambayad ng deposito. Nakatingin siya sa mukha ng kapatid. Ang bawat hininga nito ay tila ba isang pakiusap na hindi niya kayang tugunan. Ang kanyang pangarap na maging nurse para gamutin ang kapatid ay nauwi sa panlilimos ng awa sa mga taong ang puso ay kasing tigas ng semento. Ang puot na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga tinik. Inilabas ni Lyra ang kanyang stethoscope mula sa kanyang bulsa. Ang tanging bagay na hindi niya binitawan. Isinuot niya ito at pinakinggan ang puso ni Junjun. Ang bawat mahinang tibok ay tila ba isang sumbat sa kanya. Lalaban tayo, Junjun. Hindi tayo susuko, bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing talim na ng bakal. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga naglalakihang gusali ng Makati ay makikita mula sa malayo.
Doon sa tuktok ng mga gusaling iyon, naroon ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya babalik sa Makati Central para magmakaawa. Babalik siya doon para kunin ang katarungang ipinagkait sa kanya, kahit na ang kapalit nito ay ang huling hibla ng kanyang kabutihan. Ngunit ang hindi alam ni Lyra, habang binubuo niya ang kanyang plano, ay may isang itim na sasakyan na dahan-dahang tumitigil sa tapat ng klinika. Sa loob nito, ang mga mata ng isang lalaki ay nakatitig sa kanya. Hindi sa awa, kundi sa isang matinding kuryosidad na maaaring maging mitya ng kanyang kaligtasan o ng kanyang tuluyang pagbagsak. Tumayo si Lyra, bitbit ang kapatid, at diretsong tumingin sa sasakyan. Ang hangin ng tondo ay umihip, dala ang amoy ng lansa at usok, ngunit para kay Lyra, ito ang amoy ng digmaan na kakailanganin niyang harapin. Sino ka? Bulong niya habang ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumababa. Inilalantad ang isang mukhang hindi niya inaasahang makita sa lugar na ito. Minsan ang pinakamapanganib na tulong ay ang galing sa taong kaaway mo. Ngunit sa oras na ang kamatayan ay nakatayo na sa pintuan, may puwang pa ba ang dangal para tumanggi? Dahan-dahang bumaba ang salamin ng itim na kotse. Inilalantad ang isang lalaking nakasuit, malinis ang gupit, at may mga matang tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Lyra. Hindi ito si Gabriel Reyes. Ito si Marco, ang kanang kamay at pinakapinagkakatiwalaang tauhan ng CEO. Miss Bautista, pumasok na kayo. Huwag na nating sayangin ang oras, malamig na sabi ni Marco. Ang bawat salita niya ay tila utos na hindi marunong tumanggap ng hindi. Napaatras si Lyra, lalong hinigpitan ang yakap sa nanghihinang katawan ni Junjun. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Kung galing kayo sa mga Almonte para patahimikin ako, umalis na kayo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Marco. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa putikang kalsada ng tondo nang walang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa bata na halos hindi na humihinga, ang mga labi ay nangingitim na. Miss Bautista, look at your brother. Sa tingin mo ba, tatagal pa siya ng 10 minuto sa gitna ng dumi at init dito sa labas? I am here on behalf of Mr. Gabriel Reyes. Gusto niya kayong makita at bilang kapalit, dadalhin namin ang kapatid niyo sa pinakamagaling na pediatric cardiologist sa bansa. Is your pride worth more than his life? Natigilan si Lyra. Ang bawat pintig ng puso ni Junjun na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay tila isang timer na mabilis na nauubos. Tumingin siya sa marangyang sasakyan. Pagkatapos ay sa madilim na klinika na nagsara ng pinto sa kanila. Ang kawalan ng katarungan ay sumasakal sa kanya. Ngunit ang pagmamahal sa kapatid ang mas nananaig. Pangako niyo, ililigtas niyo siya? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsuko. Nakahanda na ang medical team sa kabilang ospital. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama. Sagot ni Marco habang pinagbubuksan siya ng pinto. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila ba humahaplos sa naglalabyab na balat ni Lyra. Napakalaking pagkakaiba nito sa init ng tondo. Habang mabilis na binabagtas ng kotse ang kalsada patungong Makati, nakatingin lang si Lyra sa kapatid na agad na binuhat ng isang paramedic na naghihintay sa loob ng sasakyan. Bakit gusto akong makita ni Mr. Reyes? Akala ko ba galit siya sa akin? Tanong ni Lyra habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit ng kulay. Mr. Reyes has questions, at tanging ikaw lang ang makakasagot sa mga iyon. Simpleng sagot ni Marco, hindi man lang tinitingnan ang dalaga. Pagdating sa St. Jude Medical Center, isang ospital na mas marangya pa kaysa sa Makati Central, agad na dinala si Junjun sa emergency room. Gustong sumunod ni Lyra, ngunit hinarang siya ni Marco. Dito lang kayo, Miss Bautista. May naghihintay sa inyo sa penthouse suite. Nanginginig ang mga binti ni Lyra habang lulan ng elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan ay tila ba naglalayo sa kanya sa mundo ng kahirapan at naglalapit sa kanya sa kuwebang kinalalagyan ng leon. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na puno ng mga high-tech na kagamitan. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa kanyang kama si Gabriel Reyes. Ang kanyang dibdib ay may mga benda pa, at ang kanyang mukha ay may bakas pa ng panghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila. Sa tabi niya, nakatayo si Dr. Victor Almonte, na tila ba naging isang maamong tupa sa presensya ng kanyang pasyenteng bilyonaryo.
Napahinto si Lyra sa pinto. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga mata. "So you are Lyra Bautista?" Ani Gabriel, ang boses ay malalim at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. "Ang babaeng nagtangka raw sa buhay ko, pero ngayon ay nandito para humingi ng pabor." "Hindi ako nandito para sa pabor, Mr. Reyes." Matapang na tugon ni Lyra, kahit na ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot. "Nandito ako dahil kinuha niyo ang lahat sa akin para protektahan ang kasinungalingan ng lalaking iyan." Itinuro niya si Victor na biglang namutla. "Gabriel, huwag kang makinig sa kanya. Deliryo lang yan ng isang desperadang tagatundo." Sigaw ni Victor, pilit na pinapanatili ang kanyang autoridad. Lumapit si Gabriel, dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kama kahit na halatang nasasaktan. Huminto siya sa tapat ni Lyra. Ang kanilang distansya ay halos isang dangkal na lang. Naamoy ni Lyra ang pinaghalong amoy ng gamot at ang natural na bango ng lalaking ito. "Dr. Almonte says you tried to kill me. You say he is lying." Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga labi ni Lyra. Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang doktor na may pangalan o ang intern na may hawak na ebidensya? Naglabas si Lyra ng isang maliit, gusot na papel mula sa kanyang bulsa. Ang label ng peking gamot. Inabot niya ito kay Gabriel. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling tuwid. "Ito ang buhay mo, Mr. Reyes. At ito rin ang magiging kamatayan ng pangarap ko. Nasa sayo kung susunugin mo yan o gagamitin mo para makita ang katotohanan." Kinuha ni Gabriel ang papel. Ngunit bago pa niya ito mabasa, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doktora Elena Almonte, may kasamang 2 pulis. "Arestuhin ang babaeng iyan. She kidnapped her own brother from the clinic just to blackmail Mr. Reyes." Sigaw ni Elena, ang mukha ay puno ng tagumpay. Nagkagulo sa loob ng silid. Hawak ng mga pulis ang braso ni Lyra. "Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama." Tumingin si Lyra kay Gabriel, naghahanap ng kahit katiting na tulong. Ngunit si Gabriel ay nanatiling tahimik. Nakatitig lang sa maliit na papel na hawak niya. "Gabriel, gawin mo ang tama," hiyaw ni Lyra habang kinakaladkad siya palabas. Habang isinasara ang pinto, nakita ni Lyra ang isang maliit na ngiti sa labi ni Elena. Isang ngiti na nagsasabing, "Talo ka na." Ngunit ang huling nakita ni Lyra, bago tuluyang mawala sa paningin niya ang silid, ay ang dahan-dahang paglukot ni Gabriel sa papel na ibinigay niya. Ang kanyang tanging ebidensya, ang kanyang tanging pag-asa, ay tila itinatapon na sa basurahan ng kawalan ng malay. "Nagawa niyo na, pinatay niyo na rin ang huling pag-asa ko." Bulong ni Lyra sa sarili habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Ngunit sa loob ng silid, nang makaalis ang lahat, dahan-dahang binuklat ni Gabriel ang nilukot na papel. Tumingin siya kay Victor na pawis na pawis. "Dr. Almonte," simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Sa tingin mo ba, ganoon ako kadaling lokohin? Huwag kang tumingin sa akin na parang biktima, Lyra. Sa mundong ito, ang mga tulad mong galing sa kanal ay tadhana ng maging basahan ng mga taong marunong humawak ng kapangyarihan." Ang boses ng matandang pulis sa loob ng madilim na presinto ay kasing gasgas ng kalsada ng tondo. Inihagis niya ang isang folder sa harap ni Lyra, na ngayon ay nakaupo sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang mga kamay ay nananatiling nakaposas. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila ba isang kurot sa kanyang dignidad. Sa labas ng rehas, ang ingay ng presinto, ang bulyaw ng mga nag-aaway, ang tunog ng lumang electric fan, at ang amoy ng sigarilyong humahalo sa anghit ng pawis, ay nagsilbing malupit na paalala sa kanyang kinalalagyan. Samantalang ilang oras lang ang nakalilipas, ang mga kamay ni Lyra ay ginagamit niya para pakinggan ang tibok ng puso ng isang bilyonaryo, ngayon ay itinuturing siyang panganib sa lipunan. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Naalala niya ang kanyang panunumpa bilang isang student nurse, ang pangakong maglilingkod ng walang pinipiling antas ng tao. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, ang panunumpa na iyon ay tila ba isang biro. Ang kanyang mga kamay na nagligtas kay Gabriel Reyes ay ngayon ay nababalutan ng mantsa ng maling paratang. "Hindi ko kinidnap ang kapatid ko," mahinang tugon ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng matigas na paninindigan. "Dinala ko siya sa ospital dahil mamatay na siya. At dinala ako roon ng mga tauhan ni Mr. Reyes. Wala kaming pakialam sa drama mo, Neng."
Ang sabi ni Doktora Almonte, binalak mong turingan ng asawa niya para hindi ka matanggal sa internship. At ang batang yun, ginamit mo lang para makapasok sa penthouse. Sagot ng pulis bago tumayo at iwan siyang mag-isa sa dilim. Habang nakakulong sa selda, ang isipan ni Lyra ay bumalik sa mga mata ni Dr. Victor Almonte. Mayroon doon na higit pa sa galit. Mayroon doon na matandang takot. Tila ba ang bawat pagtingin ni Victor sa mga taga-Tondo ay may kaakibat na sumpa mula sa kanyang nakaraan. Hindi alam ng marami, si Victor Almonte ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang ama ay isang hamak na janitor sa isang maliit na klinika na namatay sa kahihiyan matapos pagbintangan ng pagnanakaw ng mga gamot. Ang puot na iyon ang nagtulak kay Victor na umakyat sa rurok ng tagumpay. Ngunit sa kanyang pag-akyat, ibinaon niya sa limot ang kanyang pinagmulan. Para kay Victor, ang mga tulad ni Lyra ay mga multo ng kanyang kahapon na kailangang burahin para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Samantala, sa loob ng penthouse suite ng St. Jude Medical Center, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakatayo si Victor sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, habang si Gabriel Reyes ay nakaupo sa kanyang kama, hawak ang nilukot na papel na ibinigay ni Lyra. Gabriel, huwag mong hayaang guluhin ng babaeng iyon ang isip mo. Basag ni Victor sa katahimikan. Alam nating lahat na ang mga taga-Tondo ay gagawin ang lahat para sa pera. Ang papel na yan, baka gawa-gawa lang niya yan para takutin tayo. Dahan-dahang liningon ni Gabriel ang doktor. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit may isang uri ng talas na tila ba bumubutas sa bawat kasinungalingan ni Victor. Nakakapagtaka lang, Victor. Bakit kailangang magkaroon ng peking gamot sa loob ng Makati Central? At bakit ang isang hamak na intern ay handang itaya ang lahat para lang ipakita ito sa akin? Dahil desperada siya, singhal ni Elena nakakapasok lang ng silid, ang kanyang marangyang alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Gabriel, we saved you. Victor saved you. Ang babaeng iyon ay isang distraction. Nakakulong na siya at bukas, sisiguraduhin kong matatapos na ang lahat ng usaping ito. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, ibinulsa niya ang papel at tumingin sa malayo. Sa loob-loob niya, may isang alaala na ayaw siyang tantanan. Ang amoy ng ulan at ang mainit na luha na pumatak sa kanyang kamay bago siya tuluyang nawalan ng malay sa operating table. Hindi iyon luha ng isang mamamatay tao. Iyon ay luha ng isang taong nagdadalamhati. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng selda, narinig ni Lyra ang pagbukas ng mabigat na pintong bakal. Inakala niyang ang pulis na naman ito, ngunit isang lalaking nakasuit ang lumitaw. Si Marco. Miss Bautista, ani Marco, ang boses ay walang pahiwatig ng kanyang iniisip. May bisita kayo. Inaasahan ni Lyra na si Gabriel ang lalabas, ngunit isang matandang babae ang lumapit sa rehas. Ito si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay sa Tondo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak at ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang envelope. Lyra, anak, bulong ni Aling Nena. Pinapunta ako rito ng nanay mo bago siya isugod sa ospital. Pinapabigay niya ito sa iyo. Sabi niya, ito raw ang magliligtas sa iyo sa sumpa ng mga Almonte. Nang buksan ni Lyra ang envelope, tumambad sa kanya ang isang kupas na litrato. Isang litrato ng dalawang batang na lalaki sa gitna ng Tondo. Ang isa ay kamukhang-kamukha ni Victor Almonte noong kabataan niya. At ang isa ay ang yumaong ama ni Lyra. Napatitig si Lyra sa likod ng litrato. May nakasulat doon na isang pangalan at isang petsa na tila ba susi sa isang lihim na matagal nang ibinaon ng panahon. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang mas mapait pa kaysa sa kamatayan. Hindi lang ito tungkol sa gamot, bulong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng kadiliman. Tungkol ito sa isang utang na loob na kinalimutan ng dugo. Sa labas, ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Lyra na puno ng panibagong determinasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling sumara ang pintong bakal at isang boses mula sa kabilang selda ang bumulong ng isang babala. Huwag mong bubuksan ang pintong iyan, Neng. Kapag nalaman nilang hawak mo ang litratong iyan, hindi lang kulungan ang bagsak mo. Sisiguraduhin nilang hindi ka na makakalabas ng buhay. Isang pirma lang, Lyra. Isang pirma para sa buhay ng pamilya mo
o isang habambuhay na pagsisisi sa loob ng madilim na seldang ito? Pumili ka, ang iyong prinsipyo o ang kabaong ng kapatid mo. Ang boses ni Doktora Elena Almonte ay kasing talim ng labaha, bumasag sa katahimikan ng visitors area ng presinto. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang marangyang sutana ay tila nagniningning sa gitna ng maruming paligid. Inilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng mga ukit ng kung ano-anong pangalan ng mga dating bilanggo. Napatingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay may bakas pa ng putik mula sa tondo at ang kanyang balat ay nanunuyo dahil sa lamig ng semento sa loob ng selda. Sa kabilang banda, ang mga daliri ni Elena ay malinis. May suot na dambuhalang brilyante na tila nangungutya sa kanyang kahirapan. Ang contrast na ito ay isang masakit na paalala na sa mundong ito, ang katarungan ay madalas na nakabalot sa ginto. Anong klaseng tao kayo? Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo, bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Gagamitin niyo ang buhay ng isang bata para lang pagtakpan ng dumi niyo? Tao kami na marunong mabuhay, Lyra, sagot ni Elena habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Ang mga katulad mo, masyadong maraming idealismo pero walang laman ng sikmura. Ang kapatid mo, si Junjun, itinigil na ng asawa ko ang kanyang treatment sa St. Jude. Sa oras na ito, baka nahihirapan na siyang huminga. Isang tawag ko lang, ibabalik siya sa ICU, isang pirma mo lang, Lyra. Naramdaman ni Lyra ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang imahe ng kanyang kapatid na naghahabol ng hininga ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang mga balikat ay nanginig, at ang kanyang ulo ay unti-unting yumuko. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa dokumento ay tila balaso na tumutunaw sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Nasaan ang nursing journal mo? Biglang tanong ni Elena, ang kanyang boses ay naging mabilis at puno ng pagkainip. Alam naming doon mo isinulat ang lahat ng nangyari sa operating room. Ibigay mo sa amin ang notebook na iyon at makakalabas ka rito. Higit sa lahat, mabubuhay ang kapatid mo. Nanatiling tahimik si Lyra. Ang kanyang journal, ang munting notebook na naglalaman ng kanyang katapatan bilang isang nurse, ay ang tanging bagay na hindi nila mahanap. Itinago niya iyon sa isang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang nagaganap ang tensyon sa loob ng presinto, sa madilim na eskinita ng tondo, isang lalaking naka-hoodie ang dahan-dahang pumasok sa dampa ng mga bautista. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marupok na sahig na kahoy ay lumilikha ng mahinang ingay na tila ba isang babala sa katahimikan ng gabi. Hinalughog ng estranghero ang bawat sulok. Itinapon ang mga lumang damit, binuksan ang mga lata ng pagkain at winasak ang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ng ama ni Lyra. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at walang awa, tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Sa kabilang dako, sa loob ng selda, dahan-dahang inangat ni Lyra ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, bagamat basa ng luha, ay may bakas ng isang kakaibang liwanag. Naalala niya ang litratong ibinigay ni Aling Nena, ang lihim ng nakaraan, na nag-uugnay sa kanyang ama at kay Victor Almonte. Dr. Elena, simula ni Lyra, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Alam ba ni Dr. Victor na alam ko ang tungkol sa tondo? Alam ba niya na bago siya naging chief of surgery, ay nabaon siya sa utang na loob sa tatay ko? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Elena. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang matinding pagkagulat na mabilis din niyang itinago sa likod ng isang mapanuring tingin. Huwag mo akong takutin sa mga kwentong barbero mo, Lyra. Wala kang hawak na kahit ano. Meron ako, bulong ni Lyra, habang hinahawakan ang kanyang dibdib, kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang damit ang kupas na litrato. At sa oras na malaman ni Gabriel Reyes ang totoong pagkatao ng asawa niyo, hindi lang ang ospital ang mawawala sa inyo. Mawawala rin ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki niyo. Tumayo si Elena, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Mabulok ka rito, Lyra. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, wala ka ng pamilyang babalikan. Padabog na lumabas si Elena, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, na tila ba isang sumpa sa loob ng presinto. Napaupo si Lyra sa sahig, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, tila ba doon niya kinukuha ang huling lakas na natitira sa kanya. Samantala, sa dampa sa tondo, napatigil ang lalaking naka-hoodie.
Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, may nakita siyang isang bagay na nakabalot sa plastic. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang maliit na notebook na may kulay asul na pabalat. Ang nursing journal ni Lyra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang numero. Hawak ko na ang notebook, anong gagawin ko rito? Mula sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang tono ay puno ng awtoridad at misteryo. Huwag mong ibibigay sa mga Almonte. Dalhin mo yan sa akin sa St. Jude. Gusto kong basahin ang bawat salitang isinulat ng babaeng iyon. Ang lalaking tumawag ay walang iba kundi ang assistant ni Gabriel Reyes. Sa loob ng selda, naramdaman ni Lyra ang isang kakaibang panlalamig. Tumingala siya sa maliit na bintana kung saan aninag ang bilog na buwan. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa, kasing pait ng isang gamot na ayaw lunukin. Sino nga ba ang tunay niyang kakampi sa labang ito? Ang taong binigyan niya ng hininga? O ang nakaraang pilit na binabaon ng mga taong gustong pumatay sa kanyang pangarap? Dahan-dahan, ang ingay ng presinto ay tila ba naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na nagdadala ng mas malaking panganib. Sa isang sulok, ang journal na tanging pag-asa niya ay kasalukuyan nang bumabagtas sa kalsada, patungo sa mga kamay ng isang lalaking hindi pa niya alam kung kaibigan o kaaway. 2:14 ng madaling araw. Hindi tumitibok ang puso niya. Panginoon, huwag muna. Huwag mong hayaang mawala ang buhay na ito sa ilalim ng aking mga kamay. Hindi siya bilyonaryo sa sandaling ito, isa lamang siyang taong gustong mabuhay. Binasa ni Gabriel Reyes ang mga salitang iyon nang paulit-ulit habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa St. Jude. Ang nursing journal ni Lyra, isang maliit at asul na notebook, ay tila ba may sariling bigat na nagpapababa sa kanyang mga kamay. Ang bawat titik ay isinulat ng may pagmamadali, ngunit may kalinawan, isang matapat na saksi sa mga segundong ang kamatayan ay dumaan sa silid operasyon. Hindi ito ulat ng isang kriminal. Ito ay panalangin ng isang tagapagligtas. Habang hinahaplos ni Gabriel ang isang pahina na may bakas ng natuyong luha, pumasok si Dr. Victor Almonte sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ningning ng tagumpay. Gabriel, good news, ang board ng Makati Central ay nagpasya ng ituloy ang kaso laban sa babaeng iyon. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakapanakit muli. Dahan-dahang isinara ni Gabriel ang notebook at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Tumingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Salamat Victor, napakabilis niyo talagang kumilos pagdating sa seguridad ko. Pero sabihin mo sa akin, nasaan na ang mga gamot na ginamit sa operasyon ko? Gusto ko silang makita. Napatigil si Victor. Ang kanyang ngiti ay tila ba isang maskara na unti-unting natutunaw. Ah, Gabriel, alam mo namang kailangan iyon sa investigasyon. Hawak na iyon ng mga awtoridad. Magpahinga ka na lang, huwag mo nang isipin ang mga technical na bagay. Technically, buhay ko ang pinag-uusapan natin, Victor. Tugon ni Gabriel. Ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. At technically, may lamat na ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Sa loob ng madilim na selda ng presinto, ang gabi ay tila ba walang katapusan para kay Lyra. Ang bawat buntong hininga ng kanyang mga kasama sa selda ay tila ba isang paalala ng kanyang pagkakatrap. Wala siyang balita kay Junjun. Ang huling narinig niya mula sa isang gwardiya ay ang balitang dinala ang bata sa isang pampublikong ospital dahil itinigil na ng St. Jude ang suporta nito. Ang kawalang kapangyarihan ay isang uri ng lason na unti-unting pumapatay sa diwa ni Lyra. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito, na sinanay para magpagaling, ay ngayon ay nakakandado. Ang katahimikan sa paligid ay binuo lamang ng ingay ng malalayong sirena ng pulis at ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo sa dulo ng pasilyo na lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo sa katahimikan. Junjun, lumaban ka! Bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng mapagtataguan. Biglang narinig ang malalakas na hakbang ng sapatos sa labas. Hindi ito ang mabigat na lakad ng mga pulis. Ito ay magaan, mabilis, at may awtoridad. Huminto ang mga hakbang sa tapat ng kanyang selda. Napaangat ng tingin si Lyra. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa likod ng rehas. Si Gabriel Reyes. Suot ang kanyang hospital gown sa ilalim ng isang itim na trench coat. Maputla ang mukha ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Bakit ka nandito? Tanong ni Lyra.
Ang kanyang puso ay tila ba gustong tumakas sa kanyang dibdib. Nandito ka ba para panoorin ang pagkawasak ko? Hindi sumagot si Gabriel. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang asul na notebook at idiniin ito sa rehas. Binasa ko ang lahat, Lyra. Bawat minuto, bawat dosage, bawat pintig ng puso ko na binantayan mo. Napaatras si Lyra, ang kanyang hininga ay naging mabilis. Yung hawak mo ang journal ko, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang huling bagay na ginawa mo bago ka itaboy ni Victor ay ang hawakan ng kamay ko at sabihing lalaban tayo? Ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa isang matinding emosyong hindi niya maipaliwanag. Bakit hinayaan mong apihin kanila ng ganito? Dahil taga-Tondo lang ako, Mr. Reyes. Hiyaw ni Lyra, ang kanyang mga luha ay muling bumalong. Sino ang makikinig sa akin? Sino ang maniniwala sa isang basurerang intern laban sa Chief of Surgery? Kahit ikaw, naniwala ka sa kanila. Nagkamali ako. Simpleng sagot ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumabas sa rehas. Tila ba gustong abutin ang mukha ni Lyra, ngunit tumigil ito sa gitna. At ang pagkakamaling iyon ang huling pagkakamali na gagawin ko laban sa iyo. Mabilis na lumapit si Marco sa likuran ni Gabriel. Sir, kailangan na nating umalis. Parating na ang mga Almonte. Nalaman nilang wala kayo sa suite nyo. Tumingin si Gabriel kay Lyra. Isang tingin na puno ng pangako. Ilalabas kita rito, Lyra. At pagkatapos, sisiguraduhin kong ang bawat luhang ibinuhos mo ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Habang paalis si Gabriel, muling bumagsak ang katahimikan sa presinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing dilim ng dati. May isang mitya ng pag-asa na muling nagliwanag sa puso ni Lyra. Ngunit sa labas ng presinto, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto. Lumabas si Doktora Elena Almonte, may hawak na isang telepono. Gawin nyo na, huwag nyo nang paabutin ng umaga. Sisiguraduhin nyo na ang batang iyon ay hindi na magigising. Kapag wala na ang bata, wala nang rason si Lyra para lumaban. Napatigil si Lyra sa loob ng selda. May naramdamang kakaibang kaba na tila ba isang masamang pangitain. Ang kanyang kapatid. Ang tanging buhay na natitira sa kanya ay nasa panganib na hindi niya kayang pigilan. Hindi sapat ang salapi para linisin ang bahid ng dumi sa isang sistemang bulok. Ngunit sa oras na ang buhay ng isang inosente ang nakataya, ang bawat sentimo ay nagiging bala sa isang giyerang hindi pantay ang labanan. Ang boses ni Gabriel Reyes ay bulong lamang sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, ngunit ito ay punong-puno ng puot habang binabagtas nila ang madidilim na eskinita ng Tondo. Sa labas, ang ulan ay tumitila na, ngunit ang amoy ng basang basura at lansa ng dagat ay pumapasok pa rin sa loob ng sasakyan sa tuwing bumubukas ang pinto. Tiningnan ni Gabriel ang labas ng bintana. Nakikita niya ang mga taong nagsisiksikan sa ilalim ng mga tagpi-tagping tolda, ang mga batang walang sapin sa paa na naglalaro sa gitna ng putik. Dito nanggaling ang babaeng nagligtas sa kanya. Dito sa gitna ng kahirapan ay may isang pusong mas malinis pa kaysa sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya sa Makati. Sir, narito na tayo sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ulat ni Marco habang itinitigil ang sasakyan sa harap ng isang siksikang pampublikong ospital. Bumaba si Gabriel, hindi alintana ang sakit sa kanyang dibdib, na tila ba hinihila ang bawat tahi ng kanyang operasyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng ospital ay sinalubong ng amoy ng chlorine, hininga ng maraming tao, at ang walang katapusang ingay ng mga gulong ng stretcher sa semento. Napakalayo nito sa katahimikan at karangyaan ng St. Jude. Sa isang sulok ng pediatric ward, nakita niya ang isang matandang babaeng nakayuko. Yakap ang isang maliit na bag. Ito si Aling Rosa, ang ina ni Lyra. Sa tapat niya, sa isang kama na walang maayos na kumot, naroon si Junjun. Ang bata ay maputla, ang bawat hininga ay tila ba isang mabigat na pasanin na hindi na kayang dalhin ng kanyang maliit na katawan. Aling Rosa, mahinang tawag ni Gabriel, nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay lunod sa pagod at bighati. Sino po sila? Kukunin niyo na rin po ba ang kama ng anak ko? Wala na po kaming pambayad pero pakiusap, huwag niyo siyang palabasin. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding kirot sa kanyang puso na walang kinalaman sa kanyang operasyon. Lumapit siya at kinuha ang magaspang na kamay ng matanda. Hindi po, ako po si Gabriel. Kaibigan po ako ni Lyra. Nandito ako para tumulong. Lyra, ang anak ko, nasaan siya? Sabi nila ay may ginawa siyang masama. Hikbi ni Aling Rosa.
Pero alam kong mabuting bata ang anak ko. Siya ang nagsisilbing lakas namin. Alam ko po, alam ko ang lahat. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin siya kay Marco at nagbigay ng senyas. Marco, ayusin mo ang lahat. Transfer him to the private wing. Ngayon din, gamitin mo ang pangalan ko at siguraduhin mong walang makakaalam na galing sa akin ang utos na ito. Pero sir, baka malaman ng mga Almonte, babala ni Marco. Let them find out, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Gusto kong malaman nila na hindi na nila hawak ang bawat buhay sa lungsod na ito. Sa sandaling iyon, may isang aninong dahan-dahang lumalapit sa nursing station ng ward. Isang lalaking naka-uniforme ng medical technician, ngunit may takip ang mukha at may hawak na isang maliit na vial. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa IV line ni Junjun. Hindi ito napansin ni Gabriel dahil abala siya sa pag-aayos sa matanda. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya ang isang linya sa journal ni Lyra. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng hininga, kundi sa kung paano mo ito ipinaglaban para sa iba. Junjun, lalaban ka ha? Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang noo ng bata. Hihintayin natin ang ate mo. Biglang tumunog ang emergency alarm sa kabilang dulo ng ward, dahilan upang magkagulo ang mga nurse at doktor. Sa gitna ng kaguluhan, ang misteryosong technician ay mabilis na lumapit sa kama ni Junjun. Itinurok niya ang karayom sa IV tube ng bata at mabilis na pinindot ang plunger ng syringe. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco na nakakita sa kilos ng lalaki. Mabilis na tumakbo ang technician, nakipagsiksikan sa mga taong nagkakagulo sa hallway. Hinabol siya ni Marco, ngunit dahil sa dami ng tao, ay mabilis itong naglaho sa dilim ng parking lot. Bumalik ang tingin ni Gabriel kay Junjun. Ang monitor sa tabi ng bata ay biglang naglabas ng isang nakabibinging tunog. Ang katawan ng bata ay biglang nanginig at ang kanyang mga mata ay tumirik. Doktor, tulong, ang anak ko! Hiyaw ni Aling Rosa habang niyayakap ang anak. Napatigil si Gabriel, ang kanyang buong katawan ay tila ba naging yelo. Ang takot na naramdaman niya sa operating room ay walang-wala sa takot na nararamdaman niya ngayon habang nakikita ang huling pag-asa ni Lyra na unti-unting naglalaho. Hindi ito maaaring mangyari, bulong ni Gabriel. Lyra, patawarin mo ako. Habang pilit na nire-resuscitate ng mga doktor ang bata, ang katahimikan ng gabi ay binuo lamang ng tunog ng mechanical ventilator na tila ba isang pagod na orasan na malapit ng huminto. At sa malayo, sa loob ng selda ng presinto, biglang nagising si Lyra, hinahabol ang kanyang hininga, habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang pangalang hindi naririnig ng sinuman. Junjun. Ang huling mitya ng pag-asa ay tila ba tuluyan ng hinipan ng hangin ng kasamaan. Ang bawat tibok ng puso ay isang pagkakataon, ngunit sa mundo ng mga Bautista, ang pagkakataong iyon ay tila ba laging ninanakaw ng tadhana. Paano mo iibigin ang taong naging mitya ng iyong pagbagsak, kung siya rin ang tanging kamay na umaabot sa iyo sa gitna ng dumi? Sa loob ng masikip na pediatric ward, ang ingay ng mga nagtatakbuhang nurse at ang sigaw ng mga doktor ay tila isang malabong tunog sa pandinig ni Gabriel. Nakatitig lamang siya sa maliit na katawan ni Junjun na tila ba isang kandilang unti-unting namamatay. Ang puting tela ng hospital gown ni Gabriel ay may bahid na ng dugo mula sa kanyang sariling sugat na bumuka dahil sa pagmamadali, ngunit hindi niya ito alintana. I reset ang defibrillator. Charge to 100. Sigaw ng isang doktor. Ang tunog ng kuryenteng dumadaloy sa aparato ay lumilikha ng isang mabigat na tensyon sa hangin. Sa isang sulok, si Aling Rosa ay nakaluhod na, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng panalangin. Panginoon, huwag po muna. Huwag niyo pong kunin ang kaisa-isang pag-asa ng aking anak. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding bugso ng damdamin. Ito ang buhay na pilit na ipinagtatanggol ni Lyra. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap ng dalaga ang lahat ng pangungutya at pasakit. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang CEO ng Race Group. Siya ay isang lalaking nakikita ang sariling kasalanan sa mukha ng isang naghihingalong bata. Samantala, sa loob ng presinto, ang pintong bakal ay biglang bumukas ng may malakas na kalansing. Isang opisyal ang lumapit kay Lyra na kasalukuyang nakatulala sa isang sulok. Bautista, laya ka na. May nag-urong ng demanda at nagbayad ng piyansa mo, maikling sabi ng pulis.
Hindi makapaniwala si Lyra. Ang kanyang mga paa ay tila ba naging jelly sa panghihina. Sino po? Sino ang naglabas sa akin? Hindi ko alam. Ang bilin lang, may naghihintay sa iyong sasakyan sa labas. Sagot ng pulis bago siya talikuran. Paglabas ni Lyra sa presinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila ba sumampal sa kanyang mukha. Isang marangyang itim na sasakyan ang nakaparada at doon ay lumabas si Marco. Miss Bautista, sumakay na kayo. Ang kapatid niyo nasa critical na condition. Ang mundo ni Lyra ay tila ba huminto. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay puno ng takot. Sa buong biyahe, wala siyang ibang iniisip kundi ang mukha ni Junjun. Sino ang gumagawa nito sa amin? Bakit hindi kami mamatay-matay sa hirap? Bulong niya, ang kanyang mga luha ay muling bumalong at pumatak sa kanyang mga kamay na may bakas pa ng posas. Pagdating sa ospital, mabilis na tumakbo si Lyra sa ward. Ngunit bago pa siya makapasok, napatigil siya. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nakita niya ang isang lalaking nakasandal sa pader. Nakatingin sa malayo. Ang kanyang likod ay tila ba pasan ang lahat ng bigat ng mundo. Kahit nakatalikod, kilala ni Lyra ang tindig na iyon. Mr. Reyes, tawag ni Lyra, ang kanyang boses ay halos pabulong. Dahan-dahang lumingon si Gabriel. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang halu-halong awa, pagsisisi at isang bagay na mas malalim pa ron. Lyra, sambit niya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ng dalaga ay tila ba isang haplos sa kaluluwa nito. Lumapit si Lyra. Ang kanyang galit ay tila ba natutunaw sa tapat ng presensya ng lalaking ito. Bakit po kayo narito? At bakit niyo ako inilabas? Dahil ang katotohanan ay hindi dapat nakakulong, Lyra, sagot ni Gabriel. Lumapit siya ng kaunti, sapat na para maamoy ni Lyra ang kanyang pabango na humahalo sa amoy ng antiseptiko. Ang kapatid mo, ligtas na siya. Naagapan ng mga doktor ang lason na itinurok sa kanya. Lason? Napatakip si Lyra sa kanyang bibig. Ang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan ay tila ba isang malamig na tubig. Sino? Sino ang gagawa niyon sa isang bata? Alam mo kung sino, malamig na sabi ni Gabriel. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Lyra. Isang hawak na matatag, ngunit banayad. Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala nang makakaapi sa iyo. Hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Ang pakiramdam ng mainit na palad ni Gabriel sa kanyang malamig na kamay ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa buong pagkatao ni Lyra. Ito ang kilig na pilit niyang itinatanggi. Ang pakiramdam na sa gitna ng bagyo, may isang higanting handang sumalag para sa kanya. Ngunit kaagad din siyang bumalik sa realidad. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi ba't dapat ay galit kayo sa akin? Tanong ni Lyra, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Binasa ko ang journal mo, Lyra. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng sensualidad na hindi sinasadya. Bawat salita roon ay nagturo sa akin kung sino ang tunay na anghel ng tondo, at ang anghel na iyon ay hindi dapat umiiyak. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Lyra. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pisngi ng dalaga na may bakas pa ng sampal ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit nang makita ang pasa. Sino ang gumawa nito sa'yo? Tanong ni Gabriel, ang boses ay puno ng panganib. Wala na po iyon, Mr. Reyes, sagot ni Lyra. Ang kanyang puso ay tila ba isang tambol na mabilis ang pagtibok. Meron, Lyra. Dahil ang bawat sakit na nararamdaman mo ay nararamdaman ko rin dito, sabi ni Gabriel habang itinuturo ang kanyang sariling dibdib kung saan naroon ang peklat ng operasyon. Ang buhay ko ay pag-aari mo na. Simula nang ibalik mo ang pintig nito. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila ba naglaho. Ang amoy ng gabi, ang katahimikan ng pasilyo, at ang init ng kanilang mga katawan ay lumikha ng isang bula na naghihiwalay sa kanila sa mundo. Tila ba may isang invisible na tali na humihila sa kanila sa isa't isa. Ngunit ang golden moment na ito ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng papalapit na mga takong. Gabriel, anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng iyan? Ang boses ni Doktora Elena Almonte ay parang isang matinis na tunog ng biolin na nabali. Napatigil ang dalawa. Mabilis na lumapit si Elena, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang lipstick sa galit. Sa likuran niya, naroon si Dr. Victor, na pawis na pawis.
Gabriel, bumalik ka na sa suite mo. Ang babaeng ito ay isang takas na kriminal, sigaw ni Elena. Humarap si Gabriel sa mag-asawa. Ang kanyang tindig ay tila ba isang pader na hindi matitibag. Hindi niya binitawan ang kamay ni Lyra. Sa halip, mas lalo pa niya itong hinawakan ng mahigpit. Ang tanging kriminal na nakikita ko rito ay ang mga taong nagtangkang pumatay sa isang bata sa loob ng sarili kong protection. Malamig na sabi ni Gabriel. Anong sinasabi mo? Tanong ni Victor. Ang boses ay nanginginig. Hawak ko na ang ebidensya, Victor. Ang vial ng lason, ang video sa CCTV, at ang katotohanang matagal niyo nang itinatago, sagot ni Gabriel. Tumingin siya kay Lyra at muling bumalik ang lambot sa kanyang mga mata. Lyra, pumasok ka na sa loob. Bantayan mo si Junjun. Ako na ang tatapos sa gulo na sinimulan nila. Habang naglalakad si Lyra pumasok sa ward, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang sa likod niya, may isang lalaking handang makipagdigma sa buong mundo para sa kanya. Gabriel, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sinisira mo ang pangalan mo para sa isang basurerang taga-Tondo, hiyaw ni Elena. Ang pangalan ko ay walang halaga kung ang dangal ko ay nakadepende sa inyong mga kasinungalingan, huling sabi ni Gabriel bago tuluyang isara ang pinto ng pasilyo sa mukha ng mga Almonte. Sa loob ng ward, lumapit si Lyra sa kama ni Junjun. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang monitor ay naglalabas na ng isang regular at payapang ritmo. Naupo si Lyra at hinawakan ang kamay ng kapatid. Ligtas na tayo, Junjun, bulong niya. Pero sa kanyang isipan, ang mukha ni Gabriel Reyes ang nananatili. Ang lalaking binigyan niya ng buhay ay tila ba siya namang nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang pusong matagal ng manhid. Ngunit ang misteryo ay hindi pa tapos. Sa labas ng ospital, isang itim na van ang mabilis na umalis at sa loob nito, ang teknisyan na nagtangkang pumatay kay Junjun ay may hawak na isang litrato. Ang litratong hawak ni Lyra kanina sa presinto. Boss, hindi lang journal ang hawak nila. Alam na nila ang tungkol sa 1,974 na incident. Ulat ng lalaki sa telepono. Mula sa kabilang linya, isang boses ng matanda ang sumagot. Siguraduhin mong hindi makakarating ang litratong iyan sa media. At ang babaeng iyan, isunod niyo na sa tatay niya. Hindi lahat ng nagliligtas ng buhay ay bayani, Gabriel. Minsan, ang nag-alay ng hininga ay ang siya ring unang kinalimutan ng kasaysayan. At sa pagkakataong ito, ang kasaysayang iyon ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng iyong mga paa. Ang boses ni Lyra ay mahina, halos sumasabay sa mahinang ugong ng aircon sa loob ng pribadong ward ni Junjun. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kupas na litrato at sa asul na journal. Ang liwanag mula sa labas ng bintana ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang mukha, na nagpapakita ng pagod na hindi kayang burahin ng kahit anong pahinga. Pumasok si Gabriel sa silid ng hindi lumilikha ng anumang ingay. Tumigil siya sa tapat ni Lyra, pinagmamasdan ng dalaga, na tila ba isa itong mamahaling obra na puno ng lamat. Ang kanyang puso, na dati ay kasing tigas ng bato sa mundo ng negosyo, ay tila ba unti-unting nadudurog sa tuwing nakikita ang pighati sa mga mata ni Lyra. Lyra, kailangan nating mag-usap ng tapat. Simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng sensualidad, na tila ba isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Ano ang kinalaman ng pamilya ko at ng mga Almonte sa nakaraan niyo sa Tondo? Huminga ng malalim si Lyra. Dahan-dahan niyang inabot ang litrato kay Gabriel. Noong 1974, may isang malaking sunog sa isang warehouse ng gamot sa Tondo. Ang tatay ko, si Mang Carding, ang security guard doon. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng mga supplies bago ang sunog. Namatay siya sa loob ng kulungan dahil sa sama ng loob. Tumingin si Gabriel sa litrato. Ang dalawang bata sa larawan, si Victor Almonte at ang ama ni Lyra. Sinasabi mo ba na si Victor Almonte ang totoong nagnakaw ng mga gamot na iyon para tustusan ang kanyang pag-aaral sa medisina? Putol ni Lyra, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot. Ang tatay ko ang sumalo sa kasalanan niya dahil sa utang na loob. Pinangakuan siya ni Victor na aalagaan kami, pero ang tanging ibinigay niya sa amin ay ang pananahimik ng kamatayan. Napatigil si Gabriel. Ang katotohanan ay tila ba isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang doktor na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay isang magnanakaw ng dangal. Kaya ba pilit ka nilang sinisira ngayon?
Dahil alam mo ang sikretong ito. Tanong ni Gabriel, ang kanyang mga daliri ay humawak sa balikat ni Lyra, isang hawak na nagbibigay ng proteksyon at init. Dahil hawak ko ang ebidensya na ang mga gamot na ginamit sa iyo ay galing sa parehong illegal na supplier na ginamit ni Victor noon, bulong ni Lyra. Biglang bumukas ng marahasang pinto. Pumasok si Doktora Elena Almonte, may hawak na isang legal na dokumento at may kasamang dalawang lalaking naka-uniforme ng security. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Gabriel, I've had enough of this nonsense. Sigaw ni Elena. This woman is mentally unstable. Inutusan ko na ang mga security na ilabas siya rito. Meron na kaming restraining order. She is harassing a patient under the influence of her delusions. Elena, umalis ka rito bago ko makalimutan na babae ka. Banta ni Gabriel. Ang kanyang tindig ay tila ba isang pader na hindi matitibag. No, Gabriel, ikaw ang dapat magising. Lumapit si Elena at itinuro si Lyra. Ang babaeng ito ay ginagamit ka lang para makapaghiganti sa amin. Look at her, isang hamak na tagatondo na gustong pumasok sa mundo natin sa pamamagitan ng paninira. Security, dalhin na siya sa labas. Agad na lumapit ang dalawang lalaki kay Lyra. Hinablot ng isa ang braso ng dalaga, dahilan upang mabitawan nito ang journal. Bitawan niyo po ako, wala akong ginagawang masama. Huwag niyo siyang hawakan, sigaw ni Gabriel. Akmang lalapit siya ngunit hinarang siya ni Elena. Gabriel, isipin mo ang reputasyon ng pamilya Reyes. Kapag nalaman ng media na ang nagligtas sa iyo ay isang kriminal at ikaw ay kinukupkop siya, babagsak ang stocks ng kumpanya. Sabi ni Elena, ang boses ay puno ng gaslighting at manipulasyon. Kinaladkad si Lyra palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay nagsusumamo sa sahig. Lumilikha ng isang tunog ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gabriel, isang tingin na puno ng takot at pag-asa na unti-unting naglalaho. Gabriel, ang journal, ang katotohanan. Hiyaw ni Lyra bago tuluyang maisara ang pinto. Naiwan si Gabriel sa loob ng silid kasama si Elena. Tiningnan niya ang sahig kung saan nahulog ang asul na notebook. Akmang pupulutin niya ito, ngunit mabilis itong tinapakan ni Elena gamit ang kanyang matulis na takong. Tapos na ang laro, Gabriel. Bulong ni Elena, ang kanyang ngiti ay kasing pait ng lason. Sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi lang kulungan ang bagsak ni Lyra Bautista. I've already called the police. Sasampahan namin siya ng trespassing, harassment, at attempted blackmail. You think you won, Elena? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Ang bawat hakbang mo ay tila ba naguhukay ng sarili ninyong libingan. We'll see about that, sagot ni Elena, bago padabog na lumabas. Sa labas ng ospital, itinulak si Lyra sa semento ng parking lot. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat, ngunit ang nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng kawalan ng katarungan. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga, tila ba siya ay isang dumi na dapat linisin. Naupo si Lyra sa semento, ang kanyang mga kamay ay duguang dahil sa pagkakasubsob. Tumingala siya sa gusali ng St. Jude, kung saan naroon ang kanyang kapatid at ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Tatay, patawarin niyo po ako, hikbi ni Lyra. Hindi ko po sila kayang talunin, ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumakip sa kanyang harapan. Isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa tapat niya. Inangat ni Lyra ang kanyang tingin at nakita niya si Marco, ang assistant ni Gabriel. Miss Bautista, tumayo kayo? Ani Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit ang kanyang kamay ay nakalahad. Hindi pa tapos ang laban. May ipinapabigay si Mr. Reyes. Inabot ni Marco ang isang maliit na earpiece. Isuot niyo ito, makinig kayo sa bawat sasabihin niya. Pagsuot ni Lyra ng earpiece, narinig niya ang boses ni Gabriel. Hindi ito boses ng isang pasyente, kundi boses ng isang mangangaso. Lyra, huwag kang lilingon. Maglakad ka ng dahan-dahan patungo sa itim na van sa kanto. May naghihintay sa iyo doon. Ang journal ay nasa akin na. Ang kailangan na lang natin ay ang huling piraso ng puzzle mula sa tondo. Magtiwala ka sa akin, Lyra. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataong magkikita tayo, ikaw na ang nakatayo sa itaas habang sila ang nasa putikan. Napatigil si Lyra, ang kanyang puso ay tila ba muling binuhay ng kuryente. Tumingin siya sa malayo at nakita ang itim na van. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon.
Ngunit ang hindi alam ni Lyra, sa loob ng ospital, si Doktora Elena ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang lalaking nakauniporme ng pulis. Gawin niyo ang lahat para hindi siya makarating sa tondo. At kung kailangan niyo siyang patahimikin ng tuluyan, gawin niyo na. I'll handle the paperwork. Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa dangal. Ito ay naging isang karera para sa kaligtasan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakaabot sa bukang liwayway. Ang mga basurang galing sa tondo ay dapat ibinabaon ng malalim para hindi na muling mangamoy sa lungsod na ito. Ang boses ni Doktora Elena Almonte sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng semento sa morgue. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Sa kanyang isipan, ang pagpuksa kay Lyra Bautista ay hindi isang krimen, kundi isang nararapat na paglilinis sa kanilang marangyang buhay. Sa loob ng itim na van, mahigpit na nakakapit si Lyra sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Sa kanyang tainga, ang earpiece na ibinigay ni Marco ay naglalabas ng mahinang ugong ng static. Ngunit ang boses ni Gabriel sa kabilang panig ang nagsisilbing tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Lyra, huwag kang matatakot. Malapit na kayo sa lumang bodega. Nakabuntot sa inyo ang isang puting sasakyan, huwag kang lilingon. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa driver, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, isang tono na hindi akalain ni Lyra, na maririnig niya mula sa isang lalaking tulad nito. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na eskinita ng tondo ay dumaan sa kanyang paningin. Ang mga nakasampay na labada, ang mga batang nagtatakbuhan sa ilalim ng poste ng ilaw, at ang amoy ng piniritong isda na humahalo sa amoy ng estero. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tondo ay tila ba naging isang labirinto na puno ng panganib. Ang bawat anino sa kanto ay tila ba isang kaaway na naghihintay. Mr. Reyes, bakit niyo po ito ginagawa? Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng takot at pagkalito. Isinusugal niyo ang lahat para sa isang taong hindi niyo naman kaano-ano. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Lyra ang malalim na paghinga ni Gabriel, isang tunog na tila ba naglalapit sa kanilang dalawa sa kabila ng distansya. Dahil simula nang hawakan mo ang kamay ko sa operating room, Lyra, naramdaman kong hindi mo lang buhay ang isinalba mo. Isinalba mo rin ang kaluluwa ko mula sa pagiging manhid. Hindi kita pababayaan, hinding-hindi. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang mainit na haplos sa nanlalamig na pagkatao ni Lyra. Ang kilig ay muling gumapang sa kanyang dibdib, isang kakaibang pakiramdam na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang kamatayan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang binuwag ng isang malakas na pag-ugong ng makina ng sasakyan. Ang puting sasakyang sumusunod sa kanila ay biglang bumilis at pilit na binabangga ang likuran ng van. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw sa tahimik na gabi na sinundan ng marahas na paggalaw ng sasakyan na halos magpatalsik kay Lyra sa kanyang upuan. Yuko, Lyra, huwag kang titingin, sigaw ni Marco sa driver. Ang van ay mabilis na pumasok sa isang makitid na eskinita. Ang mga gulong ay lumilikha ng isang matinis na tunog sa basang kalsada. Ang bawat liko ay tila ba isang pakikipagpatintero sa tadhana. Hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang abandoned warehouse, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat noong 1974. Dito, sa gitna ng mga naglalakihang kalawangin na yero at mga nakatambak na bulok na kahoy, nakatira ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Berting. Siya ang huling saksi, ang tanging nakakaalam kung paano sadyang sinilaban ni Victor Almonte ang bodega para makuha ang insurance at mabura ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Baba na, Miss Bautista, mabilis! Hiyaw ng driver. Tumakbo si Lyra patungo sa maliit na barong-barong sa gilid ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila ba binabatak ng isang mabigat na kadena ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang isang matandang lalaki na ang mga mata ay puti na dahil sa katarata. Ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talas pa rin ng dati. Mang Berting, ako po si Lyra, anak ni Carding Bautista. Hingal na sabi ni Lyra habang lumuluhod sa harap ng matanda. Napatigil ang matanda. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hinanap ang mukha ni Lyra. Carding, ang kaibigan ko? Ikaw na ba ang anak ng taong pinatay nila sa kahihiyan? Opo, Mang Berting. Kailangan ko po ang tulong nyo, ang katotohanan. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Pagsusumamo ni Lyra, ang kanyang mga luha
ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Nasa akin ang recorder, bulong ni Mang Berting. Itinago ko ito sa loob ng lumang poste. Alam kong darating ang araw na may maghahanap nito. Ngunit bago pa man maiabot ng matanda ang ebidensya, ang pintuan ay biglang nawasak. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis, may hawak na mga armas. Ang kanilang mga mukha ay walang emotion, kasing tigas ng bato. Ibigay mo sa amin ang recorder, matanda, at ikaw, Bautista, tapos na ang pagtatago mo, sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay puno ng panganib. Napaatras si Lyra, pinoprotektahan ang matanda sa likuran niya. Ang kanyang puso ay tila ba tumitigil na sa pagtibok. Sa kanyang tainga narinig niya ang boses ni Gabriel, ngunit ang static ay lalong lumalakas. Lyra, sumagot ka! Anong nangyayari? Hiyaw ni Gabriel sa earpiece. Hindi makasagot si Lyra. Nakatitig siya sa dulo ng baril na nakaturo sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang pagmamahal kay Junjun, at ang namumuong pagtingin niya kay Gabriel ay tila ba maglalaho na sa isang iglap. Bitawan niyo ang baril, pulis din kami. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas, ngunit bago pa man ito makapasok, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng putok ay tila ba tumagal ng isang siglo sa pandinig ni Lyra. Naramdaman niya ang isang matinding init na dumaan sa kanyang balikat, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa maruming sahig. Ang huling nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang pagbagsak ng recorder ni Mang Berting sa putik. At ang anino ni Gabriel na tila ba tumatakbo patungo sa kanya sa gitna ng malabong liwanag. Lyra! Ang huling sigaw ni Gabriel ay tila ba isang panalangin na pilit na inaabot ang langit. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na bumalot sa bodega. Ang ulan ay muling bumuhos, tila ba nakikisali sa pagtangis ng tondo para sa isang anak na muling isinakripisyo sa altar ng kasamaan. Lyra, sumagot ka! Damn it, Marco, bilisan nyo! Kung mawawala siya, sisiguraduhin kong walang ititirang buhay sa inyo. Ang boses ni Gabriel Reyes na dumadaloy sa earpiece ay punong-puno ng desperation. Isang uri ng galit na hindi nanggagaling sa kapangyarihan, kundi sa takot na mawalan. Sa loob ng madilim at maputik na bodega, ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na unti-unting nauubos mula sa katawan ni Lyra. Ang hapdi sa kanyang balikat ay tila ba isang nagniningas na bakal na ibinaon sa kanyang laman, habang ang lamig ng putikan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi makasigaw si Lyra. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang lasa ng kalawang at alikabok. Nakatitig siya sa recorder ni Mang Berting na bahagyang nakabaon sa putik. Ilang pulgada lang ang layo sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat pag-abot niya rito ay tila ba isang pag-akyat sa isang matarik na bundok na walang katapusan. Kunin mo na ang recorder, bilis! Iligpit na ang babaeng yan! Utos ng isa sa mga lalaking naka-unipormeng pulis. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang semento ay tila ba hudyat ng paparating na kamatayan. Ngunit bago pa man makalapit ang salarin, isang malakas na liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ang biglang bumulag sa lahat. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng ilang itim na SUV ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega na sinundan ng marahas na pagbukas ng mga pinto. Sa gitna ng liwanag, lumabas ang isang figura na tila ba isang anghel na galing sa impyerno. Si Gabriel Reyes. Suot pa rin niya ang kanyang hospital gown sa ilalim ng trench coat. Ang kanyang mukha ay maputla at may bakas ng tumatagas na dugo sa kanyang dibdib dahil sa puwersahang pagbangon mula sa operasyon. Ngunit ang kanyang ang mga matang iyon ay naglalabas ng puot na mas matindi pa sa anumang baril. Bitawan niyo siya, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit kasing tulis ng isang punyal na tumama sa bawat sulok ng bodega. Mr. Reyes, huwag kayong makialam dito. Isang wanted na kriminal ang babaeng ito. Pagmamatigas ng peking pulis, bagamat nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang baril. Kung kriminal siya, ano ang tawag sa mga taong binayaran ni Victor Almonte para pumatay ng isang inosenteng intern? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Hindi inaalintana ang baril na nakaturo sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila ba isang hamon sa kamatayan. Barilin mo ako, sige, pero sisiguraduhin ko na bago ako bumagsak, makikita mo kung paano gumuho ang buong mundo mo. Sa gitna ng tensyon, nagawa ni Lyra na maabot ang recorder. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ang init ng ebidensya ay tila ba nagbibigay sa kanya ng huling lakas. Gabriel! Mahinang tawag ni Lyra.
Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap na lamang. Mabilis na lumapit si Gabriel at lumuhod sa putikan. Hindi inaalintana ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Binuhat niya ang ulo ni Lyra at inilagay sa kanyang kandungan. Ang init ng kanyang palad na humahaplos sa maputlang pisngi ni Lyra ay tila ba isang milagrong nagpabalik ng malay sa dalaga. "Nandito na ako, Lyra. Hindi na kita bibitawan," bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa putik sa mukha ni Lyra. Habang inaasikaso ni Marco at ng mga tunay na otoridad ang mga salarin, isang matalim na tunog ng sirena ang narinig sa malayo. Ngunit sa loob ng silid ni Gabriel sa ospital, si Doktora Elena Almonte ay kasalukuyang naglulustay ng kanyang huling baraha. "Hello, Dr. Victor. Wala na ang bata. Wala na rin si Lyra. Malinis na ang lahat," sabi ni Elena sa telepono habang nakatingin sa salamin, inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, dala ang isang search warrant. At sa likuran nila, nakatayo ang assistant ni Gabriel na may hawak na tablet kung saan live na naririnig ang bawat salitang binitawan ni Elena. "Dr. Elena Almonte, you are under arrest for attempted murder, obstruction of justice, and illegal drug trafficking," sabi ng opisyal. Ang baso ng wine na hawak ni Elena ay bumagsak sa sahig. Ang mapulang likido ay kumalat na parang dugo sa makintab na tiles. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho kasabay ng tunog ng nabasag na kristal. Balik sa bodega, dahan-dahang binuhat ni Gabriel si Lyra. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng hapdi sa kanilang parehong sugat. Ngunit ang sakit ay tila ba naging isang bigkis na lalong naglalapit sa kanila. "Bakit niyo po isinugal ang buhay niyo para sa akin?" Mahinang tanong ni Lyra habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. "Dahil ang buhay ko ay walang halaga kung wala ka, Lyra," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Ang tondo ay nagbigay sa akin ng puso at ang pusong iyon ay ikaw." Isinakay ni Gabriel si Lyra sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang huling anino ang lumitaw sa dilim. Si Dr. Victor Almonte. May hawak siyang isang maliit na lighter at isang galon ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. "Kung babagsak ako, lahat kayo ay isasama ko," hiyaw ni Victor habang ibinubuhos ang gasolina sa paligid ng van. Ang matalim na amoy ng gasolina ay agad na bumalot sa hangin. Ang bawat mitsa ng pag-asa ay tila ba muling nanganganib na lamunin ng apoy, gaya ng nangyari noong 1974. Tumingin si Lyra kay Gabriel, at sa gitna ng panganib, nakita niya ang isang desisyon sa mga mata ng lalaki na maaaring magpabago sa lahat. "Victor, huwag!" sigaw ni Lyra. Ngunit ang apoy ay mabilis na gumuhit sa tuyong damo patungo sa kanila. "Isasama ko kayo sa impyerno! Kung hindi ako magiging chief ng ospital na ito, walang sino man ang makikinabang sa inyo. Isang mitsa lang, Gabriel, at magiging abo ang lahat ng pangarap nyo." Ang boses ni Dr. Victor Almonte ay punong-puno ng desperasyon, kasing pait ng lason, na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng umaalingasaw na amoy ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng liwanag ng munting apoy na sumasayaw sa kanyang hawak na lighter. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila ba hindi sapat para palamigin ang apoy ng kanyang kabaliwan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Lyra ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang hapdi sa kanyang balikat ay tila ba nakikisabay sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ang lalaking ang bawat hininga ay tila ba isang panalangin para sa kanyang kaligtasan. "Gabriel, tumakas ka na! Iwan mo na ako rito!" bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng paparating na bagyo. "Bukas ang tahi mo, hindi mo na kayang lumaban." Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, mas lalo niyang isiniksik ang ulo ni Lyra sa kanyang dibdib. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Lyra. Sabi ko sa'yo, ang buhay ko ay pag-aari mo na, at hindi ko hahayaang mawala ang tanging dahilan kung bakit tumitibok muli ang puso ko." Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto ng van. Lumabas siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin, ngunit ang kanyang tindig
ay tila ba isang higanteng hindi matitinag ng kahit anong banta. Ang bawat hakbang niya sa putikang semento ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa salapi, kundi sa isang matuwid na paninindigan. "Victor, itigil mo na ito," ani Gabriel. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Hawak ko na ang recorder ni Mang Berting. Alam na ng buong mundo ang ginawa mo noong 1974. Alam na nila kung paano mo ipinagpalit ang dangal ng kaibigan mo para sa sarili mong ambisyon. Kasalanan niya yun. Masyado siyang mabait. Ang mundong ito ay para sa mga matatapang, hindi sa mga tulad niyang duwag." Hiyaw ni Victor. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nanginginig. At ang anak niya, dapat ay matagal na siyang naglaho. Ang anak niya ang nagligtas sa akin noong ang sarili mong mga gamot ang pumatay sa akin. Tugon ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. "Victor, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang chief of surgery, pero ngayon, isa ka na lang kriminal na nagtatago sa likod ng isang mitsa." Sa sandaling iyon, ang recorder na hawak ni Lyra ay biglang tumunog. Ang boses ng batang Victor Almonte mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, inaamin ang kanyang pagnanakaw at ang planong pagsunog sa bodega. Ang bawat salita ay tila ba isang sampal ng katotohanan na bumasag sa huling hibla ng katinuan ni Victor. Nabitawan ni Victor ang lighter. Ang maliit na apoy ay bumagsak sa basang semento, ngunit bago pa man ito dumampi sa gasolina, isang mabilis na sipa mula kay Marco ang nagpalayo rito. Mabilis na dinakma ng mga awtoridad si Victor. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay tila ba isang malungkot na awit na unti-unting nawawala sa hangin. Napatakbo si Lyra palabas ng van. Hindi inaalintana ang sakit ng kanyang sugat. Dumiretso siya kay Gabriel na unti-unti nang bumabagsak dahil sa panghihina. Sinalo niya ang lalaki. Ang kanilang mga katawan ay nagtagpo sa gitna ng putik at ulan. "Gabriel, Gabriel, gumising ka!" Sigaw ni Lyra. Ang kanyang mga luha ay muling bumalong at humalo sa ulan sa kanyang mukha. Dahan-dahang idinilat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inabot niya ang kamay ni Lyra at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga palad. "Sabi ko sa'yo, lalaban tayo, di ba?" Sa loob ng ambulansya patungong ospital, ang katahimikan ay punong-puno ng mga emosyong hindi na kailangan pang bigkasin. Nakahiga si Gabriel, may suot na oxygen mask, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakakapit ng mahigpit sa kamay ni Lyra. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila ba nag-uusap, nagpapasalamat sa isang pangalawang pagkakataon na ibinigay ng tadhana. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana habang binabagtas nila ang daan pabalik sa Makati. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila ba mga bituin na bumaba sa lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lyra na hindi na siya ang basurerang intern mula sa Tondo. Siya ay si Lyra Bautista, isang babaeng may dangal, may boses, at may isang lalaking handang makinig sa bawat tibok ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Lyra. Ngayong wala na ang mga Almonte, handa na ba siyang pumasok sa mundo ni Gabriel? Ang isang pag-ibig ba na nabuo sa gitna ng trahedya ay kayang tumagal sa gitna ng mundong mapanghusga? "Lyra," mahinang tawag ni Gabriel, tinatanggal ang kanyang maskara. "Kapag gumaling na tayo, gusto kong itayo ang klinika na pangarap ng tatay mo sa Tondo at gusto ko, ikaw ang mamahala roon." Napangiti si Lyra sa gitna ng kanyang pagluha. "Salamat, Gabriel, pero kailangan muna nating mabuhay para sa bukas." "Mabubuhay tayo, Lyra, kasama ang bawat pintig ng puso natin." Huling sabi ni Gabriel bago tuluyang pumikit para sa isang payapang pahinga. Ang ambulansya ay mabilis na naglaho sa gitna ng nagliliwanag na kalsada, dala ang 2 pusong sugatan ngunit punong-puno ng pag-asa. Ang laban ay tapos na, ngunit ang totoong kwento ng kanilang pagmamahalan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat pilat sa ating balat ay hindi simbolo ng kahihiyan, kundi isang mapa ng ating pakikipaglaban sa malupit na tadhana. Ang puting kisame ng pribadong ward sa St. Jude ay tila isang malawak at malinis na papel na naghihintay ng bagong kwento. Dahan-dahang iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata, sinalubong ng malambot na liwanag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina. Wala na ang amoy ng lansa ng Tondo. Napalitan ito ng banayad na bango ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa gilid ng kanyang kama. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang balikat, ngunit mas matindi ang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon,
Hindi siya nagising na may takot sa kanyang puso. Anak, gising ka na, bulong ni Aling Rosa. Nakaupo ang kanyang ina sa tabi ng kama, hawak ang isang suklay. Ang mga mata ng matanda ay hindi na puno ng pighati, kundi ng isang uri ng kapayapaang matagal na nilang ipinagkait. Nay, si Junjun po? Mahinang tanong ni Lira, ang boses ay paos pa rin. Maayos na siya, Lira. Nasa kabilang silid siya, natutulog ng mahimbing. Sabi ng mga doktor, milagro raw ang pagkakaligtas niya, sagot ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Lahat ng ito, utang natin sa kanya. Hindi na kailangang tanungin ni Lira kung sino ang tinutukoy ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Marco, may dalang tablet. Sa screen, makikita ang mga naglalakihang headline ng mga balita. The Fall of the Almontes, basa ni Marco sa balita. Dr. Victor at Doktora Elena, formal ng kinasuhan. Ang board ng Makati Central ay naglabas na rin ng public apology sa iyo, Miss Bautista. Ibinalik na rin nila ang iyong scholarship at internship record na may pinakamataas na parangal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lira. Justice. Ito ang salitang dati ay tila ba isang bituin na napakalayong abutin, ngunit ngayon ay hawak na niya. Ang hiya na ipinataw sa kanila ng mga Almonte ay bumalik sa mga ito ng 10 ulit. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang mukhang pilit niyang hinahanap. Nasaan po siya? Tanong ni Lira kay Marco. Nasa garden siya, Miss Bautista. Hinihintay kayo, sabi ng mga doktor. Bawal pa siyang lumabas pero matigas ang ulo ni Mr. Reyes. Sagot ni Marco nang may bahagyang ngiti. Sa tulong ng kanyang ina, dahan-dahang tumayo si Lira at sumakay sa wheelchair. Dinala siya ni Marco sa rooftop garden ng ospital. Doon, sa gitna ng mga namumukadkad na halaman, nakaupo si Gabriel. Nakasuot siya ng puting linen na polo, mukhang sariwa at malakas na, bagamat may bakas pa ng puyat sa kanyang mga mata. Nang makita si Lira, agad na tumayo si Gabriel. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ng wheelchair ng dalaga. Kinuha ang kanyang mga kamay at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga daliri. You look beautiful today, Lira, bulong ni Gabriel. Mas maganda ka pa sa sikat ng araw. Mr. Reyes, bakit po kayo nandito? Dapat ay nagpapahinga kayo. Wika ni Lira, ramdam ang mabilis na pintig ng kanyang puso. I can't rest knowing you're awake and I'm not beside you, sagot ni Gabriel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lira, isang tingin na puno ng katapatan at pangako. Lira, tapos na ang gulo. Wala nang mananakit sa pamilya mo. Inayos ko na rin ang Carding Bautista Medical Center sa Tondo. It will be the first hospital for the poor that provides first-class treatment. At gusto ko, ikaw ang maging simbolo nito. Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Isang hamak na student nurse lang ako, tanong ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kilig at takot. Because you saved my life, and in return, you became my life, sabi ni Gabriel. Ang boses ay naging malalim. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lira. Sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. I love you, Lira. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa ikaw lang ang kaisa-isang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay nasa integridad at puso. Hinalikan ni Gabriel ang noo ni Lira, isang halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Ramdam ni Lira ang init ng katawan ni Gabriel, ang proteksyong matagal na niyang hinahangad. Ang golden moment na ito ay tila ba isang panaginip na ayaw na niyang magising. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang itim na limousine ang tumigil sa tapat ng ospital. Lumabas ang isang matandang babae na may suot na mamahaling terno at mga alahas na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, at ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga habang nakatingin sa rooftop garden. Ito si Doña Victoria Reyes, ang lola ni Gabriel at ang tunay na may-ari ng Reyes Group. Hindi nabibili ng salapi ang dugong bughaw, Gabriel, pero ang isang dumi mula sa Tondo ay hinding-hindi kailanman magiging bahagi ng korona ng ating pamilya. Ang boses ni Doña Victoria Reyes ay kasing tigas ng diamanting nakatusok sa kanyang dibdib. Ang bawat salita niya ay tila bulyaw sa loob ng tahimik na silid, bagamat marahan lamang ang kanyang pagkakasabi. Nakatayo siya sa gitna ng ward. Ang kanyang baston na gawa sa ivory ay tumatama sa sahig sa bawat hakbang. Lumilikha ng isang mabigat na ritmo na tila bahatol ng kamatayan para sa puso ni Lira.
Naramdaman ni Lyra ang pamilyar na panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang hiya ay muling gumapang sa kanyang sistema. Ang pakiramdam na siya ay maliit, na siya ay hindi kabilang sa mundong puno ng sutla at ginto. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Gabriel, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, mas lalong hinigpitan ni Gabriel ang kanyang kapit. Lola, sapat na po ang pang-aalipusta ng mga almonte sa kanya. Huwag niyo na pong dagdagan, matatag na sabi ni Gabriel. Tumingin siya ng diretso sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahit anong pag-aalinlangan. Isang student nurse, Gabriel? Isang babaeng galing sa pamilya ng mga nabilanggo? Do you have any idea what the board members will say? Ang muling banat ng matanda, ang kanyang tingin ay lumipat kay Lyra na puno ng pandidiri. Magkano ba ang kailangan mo, iha? Sabihin mo lang ang halaga at lisanin mo ang buhay ng apo ko. Huwag mo nang gamitin ang pagliligtas mo sa kanya para makaakyat sa lipunan. Ang bawat salita ni Doña Victoria ay parang isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Doktora Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Lyra. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair, iniinda ang kirot sa kanyang balikat at hinarap ang matanda. Doña Victoria, simula ni Lyra, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim ng isang karagatan. Ang tatay ko po ay nabilanggo hindi dahil siya ay masamang tao, kundi dahil siya ay tapat sa isang kaibigang nagkanulo sa kanya. Ang tondo po na sinasabi niyo ay puno ng putik. Pero doon ko rin natutunan na ang buhay ay hindi sinusukat sa laman ng bank account, kundi sa linis ng konsensya. Tumingin si Lyra kay Gabriel, isang tingin na puno ng pamamaalam at pagmamahal. Mr. Reyes, salamat po sa lahat. Pero tama po ang lola niyo. Hindi ko kailangang maging bahagi ng korona nyo para magkaroon ng dangal. Ang dangal ko ay dala ko na simula nang ipanganak ako sa tondo. Akmang tatalikod na si Lyra nang biglang tumayo si Gabriel at humarang sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Lola, kung ang kapalit ng pagiging isang Reyes ay ang pagtalikod sa taong nagbigay sa akin ng bagong buhay, kung gayon, ayaw ko na sa pangalang ito, deklarasyon ni Gabriel. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Maging si Doña Victoria ay natigilan, ang kanyang mga labi ay nanginig sa gulat. Ano ang sinasabi mo, Gabriel? Tanong ng matanda. I am stepping down as the CEO of Reyes Group, sabi ni Gabriel. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pinalidad. Ibibigay ko ang posisyon ko kay Tito Alberto. Mas pipiliin ko pang magtayo ng maliit na klinika sa Tondo kasama ang babaeng ito kaysa mamuno sa isang imperyong walang puso. Lyra is my choice, my only choice. Mabilis na lumapit si Gabriel kay Lyra at niyakap ito sa harap ng kanyang lola. Ang init ng kanyang yakap ay tila ba isang pader na humaharang sa lahat ng pananakit ng mundo. Hinalikan niya ang buhok ni Lyra. Isang halik na nagsasabing hindi niya ito kailanman bibitawan. Gabriel, huwag mong gawin ito, bulong ni Lyra sa gitna ng kanyang pagluha. Hush, Lyra, this is the first time I felt truly free, sagot ni Gabriel. Tumingin si Gabriel sa kanyang lola na ngayon ay napaupo sa silya, tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Ang katigasan ng matanda ay unti-unting natunaw nang makita ang ligaya sa mga mata ng kanyang apo. Isang ligayang hindi kayang ibigay ng kahit anong stock market success. Sana ay maging masaya kayo sa pinili nyo, huling sabi ni Doña Victoria, bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang baston ay unti-unti nang naglalaho sa pasilyo. Naiwan ang dalawa sa loob ng ward. Ang sikat ng hapon ay pumasok sa bintana. Binabalot sila ng isang ginintuang liwanag. Wala ng mga almonte, wala ng mga lihim ng nakaraan, at wala ng mga hadlang ng lipunan. Sigurado ka ba rito, Gabriel? Tanong ni Lyra habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Siguradong sigurado, Lyra, sagot ni Gabriel habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Handa ka na bang simulan ang buhay nating dalawa sa Tondo? Handang-handa na po, Mr. Reyes, nakangiting sagot ni Lyra. Gabriel na lang, Lyra. Mula ngayon, ako na lang ang iyong Gabriel. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga bagong simula. Ang sikat ng araw sa Tondo ngayong umaga ay hindi na kasing bangis ng dati. Tila ba may dalang haplos ng pag-asa na tumatama sa bagong pinturang asul at puting gusali sa gitna ng mataong eskinita. Doon, sa tapat ng gusali, nakasulat ang mga letrang nagbibigay ng dangal sa isang taong matagal nang kinalimutan ng mundo, Carding Bautista Community Clinic. Sa loob ng klinika, ang bango ng antiseptiko
ay humahalo sa amoy ng mainit na pandesal at kape. Maraming tao ang nakapila, ngunit hindi gaya sa ibang ospital, walang takot sa kanilang mga mata. Alam nilang sa loob ng mga pader na ito, ang bawat pasyente ay itinituring na kapamilya, hindi lamang isang numero sa listahan. Ate Lira, tingnan mo, kaya ko na pong tumakbo ng mabilis. Ang tinig ni Junjun ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, punong-puno ng sigla na tila ba hindi kailanman naging biktima ng isang mahinang puso. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na, at ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagpapakita ng buhay na muling nabuo. Napangiti si Lira habang inaayos ang kanyang puting uniforme. Ngayon, siya ay isa ng ganap na licensed nurse. Ang bawat kilos niya ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang lambot na tanging ang mga taong nakaranas ng hirap ang makakapagbigay. Lumapit siya kay Junjun at hinalikan ang noo ng kapatid. Dahan-dahan lang, Junjun, baka mapagalitan tayo ng chief natin, biro ni Lira. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Hindi na ito ang tawa ng isang bilyonaryong CEO na ang iniisip ay puro stocks at kumpanya. Ito ay ang tawa ni Gabriel, isang lalaking mas pinili ang mamuhay sa gitna ng katotohanan kaysa sa loob ng isang ginintuang hawla. At sino naman ang chief na yan na sobrang higpit? Ani Gabriel habang naglalakad patungo sa kanila. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Isang simpleng puting polo at maong ang kanyang uniforme ngayon. Ngunit sa paningin ni Lira, mas mukha siyang kagalang-galang sa bawat patak ng pawis na inaalay niya para sa komunidad. Sabi ko sa iyo, Gabriel, hindi mo kailangang maging volunteer administrator dito. Pwede ka namang bumalik sa Makati kung gusto mo. Wika ni Lira habang inuayos ang kwelyo ng polo ni Gabriel. Hinatid ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Lira. Isang hawak na puno ng pagmamay-ari at malalim na pagmamahal. Bakit pa ako babalik sa Makati kung narito na ang lahat ng kailangan ko? Ang puso ko ay narito na sa Tondo, Lira. Kasama mo. Tumingin si Lira sa kanyang paligid. Nakita niya ang kanyang ina na si Aling Rosa, masayang nakikipag-usap sa mga matatanda sa waiting area. Nakita niya ang mga nurse na dati niyang kasama na mas piniling sumunod sa kanya rito kaysa manatili sa ilalim ng mga almonte. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang desk. Naroon ang ulat mula sa korte. Si Dr. Victor Almonte at Doktora Elena ay tuluyan ng nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo. Ang kanilang imperyo ay gumuho at ang bawat ari-ariang kinuha nila ng labag sa batas ay nasekwester at ginamit para sa mga proyektong tulad ng klinikang ito. Napatawad mo na ba sila, Lira? Mahinang tanong ni Gabriel. Tila ba nababasa ang nasa isip ng dalaga? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Gabriel. Para ito sa akin, sagot ni Lira habang nakatingin sa malayo. Hindi ko malilimutan ang ginawa nila, pero hindi ko nahahayaang ang galit ang magdikta ng susunod na kabanata ng buhay ko. Payapa na ako, payapa na ang tatay ko. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ni Lira, isang sandali ng ganap na katahimikan, sa gitna ng ingay ng tondo. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila ba nagkakaintindihan, isang pasasalamat sa tadhana na dinala sila sa isa't isa sa gitna ng isang trahedya. Handa ka na ba sa susunod na shift natin? Tanong ni Gabriel nang may pilyong ngiti. Lagi akong handa basta ikaw ang kasama ko, sagot ni Lira. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa triage area, ang sikat ng araw ay tila ba nagniningning sa stethoscope na nakasabit sa leeg ni Lira. Ito ang instrumentong dati ay naging simbolo ng kanyang pagbagsak, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagkasundo. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang handang magsakripisyo, handang lumaban para sa katotohanan, at handang magtayo ng isang paraiso sa gitna ng pinakamahirap na bahagi ng mundo. Sa Tondo, kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng hirap, may isang bagong kwentong isinusulat. Isang kwento ng isang nurse at isang bilyonaryo na nagpatunay na ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa bawat pintig ng pusong marunong magmahal ng totoo.